Sino? Hindi ko na makilala, Your Honor, yung mga pangalan ng isa po. Tatog gago ka pala eh. Buti na nagtatrabaho sa'yo. Sorry. The remarks of Senator Estrada should be deleted by the Alright. COMSEC. I'm sorry. Ginong Pablo, Yes, Your Honor. gano'n? Kasi bukas ng maga may pasok siya, nakikitulog doon. Tapos binibigyan ko po siya ng baon kasi naawa ko sa kanya. Tapos pagdating po ng tapos na ng klase niya, ng kinabukasan, nauwi po yan sa kanila. Kung ginawa mo sa kabutihan ng iyong loob, Opo, Mr. Chair. natuloy mo siya kahit hindi mo kakilala to, hindi mo kamag-anak. Mr. Chair, sa totoo po, marami na ako napatapos na aking mga tauhan. Pinaaral ko po sila habang nagtatrabaho sa Sabi mo, akin. hindi mo tauhan si Jerwel. Bakit Opo. mo pinaaral siya kahit hindi mo tauhan? Naawa po ako sa nanay niya, kumbaga parang tulong ko na lang sa nanay po niya. Pero si ate ay hindi nagtrabaho sa akin ng ganung katagal. Si ate ay nagtrabaho lang sa akin. Si Miss Melinda. Opo, mahigit isang buwan lang po nagtrabaho sa akin si ate. At saka po ang aming tindahan sa barangay sa Ispo, para pong siyang divisorya, magkakatabi, ang nakakadaan lang po sa kalsada ay tao. Paano ko po matataga ang kamay niya? Yung palang kwentuhan, rinig na agad dahil tao lang ang nakakadaan, magkakaharap ang aming mga tindahan dahil sa gitna kami ng kalsada. Panglimang tindahan po sa kanto, may outpost po ng pulis. Kung ganun may pangyayari, ibig sabihin po makakarating yan doon dahil may magsusumbong na mga nakakakita po. Hindi, kinabukasan nga, umalis na raw sila. So, pinapatunayan dito, Mrs. Ruiz, na binibigyan ka ng komiting ito ng pagkakataon na pabulahanan, yung mga sinabi laban sa inyong mag-asawa. Hindi mo masasabi na ginawa namin tikom ang iyong bibig at hindi ka pinasalita. Meron ka pang gusto itagdag? Wala yung nakaalsa po sa amin po yun, wala na. Sino nga? Oo. Uy! Nagdidikta ka. Turuan. Sige na. Sino? Hindi ko na makilala, Your Honor, yung mga pangalan ng isa po. Tatog gago ka pala eh. Buti na nagtatrabaho sa'yo. Sorry. Nor si Pau po ay hindi ko tao at hindi ko nakita ang kanyang anino sa aking tindahan mula nang tayo ako ng tindahan. Senator Tulfo, narinig ba yun? Alias Pau, hindi ka raw tao, hindi ka nakita, ni anino mo raw, hindi nakita ron. Tao po ako, sir, pero Okay, tao nagtrabaho ka, po talaga ako sa Hindi kanya. hindi raw nakita kahit anino mo doon. Hindi niya po kasi talaga ako maalala, sir. Gawa po ng 2 weeks lang talaga ako doon. So, kinalimutan po talaga. Sige, sandali lang ha. Sige, alisin mo natin si Pau Pau. Sige. Sino sa kanila ang minimum tao mo? Sige, magagaling sa'yo. Turo mo sa akin yung sabi na minimum tauhan mo. Whether sa tindahan o kasambahay. Turo mo. Sino? Si Patrick, si GM, Patrick. Okay, si Patrick. Kuya Dudong, So si Patrick, worker mo o kasambahay mo? repre rin po, taga ko ng baboy. Tsaka si nanay. So ano tawag sa worker? Opo. Okay. Patrick, magkano ang sweldo mo? Nag-start po ako doon 7.5. Magkano arawan mo? Nasa 200 po may. 200. Magkano eksakto? 7.5 po. Hindi, magkano? 200? Kasi 2064 ang yung 2020 daily. Doon sa Mindoro. Magkano? 264 ba? Okay, sige. Habang tinitingnan mo yung listahan mo, meron ka bang benefits? May SSS, PhilHealth, Pag-ibig ka? Wala po. Okay. Teka, nababayaran ka naman. Excuse me. Nababayaran ka naman? Opo. Buo ang sweldo mo? Hindi po kasi po may mga bali. May mga... Bali. Minus di bale. I-minus mo yung bale. Doon sa sweldo mo. Kompleto na tatanggap mo? Opo. Alright. So, ngayon, titipan niya kung magkano yung sweldo niya. Talaga eksakto. Si Patrick, inamin mo ha, na tao mo, worker mo. Now, bakit wala siyang SSS, PhilHealth, Pag-ibig at batas yan? Nasa batas natin yan. Bakit? Sige, lumapit ka pa, pabulong ka sa lawyer mo. Your Honor, yung mga SS nila na kulang ay minaisang pa na po sa amin sa dole. Ano po? Yung mga SS po nila at saka yung sinasabi niyo po, nakakulangan ng mga benepisyo nila ay minaisang pa na sa amin sa dole. No. Bakit hindi mo sila kinuha ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig? Bakit wala sila? Your Honor, nung start niya 7.5, sunod na buwan po agad, mataas agad ang sahod niya, 9,000. Hanggang ngayon po, 10,000 na po. No, it doesn't matter. Kahit na 100,000 ang isahod mo sa kanila, again, nasa batas natin, kailangan may benefits na SSS, PhilHealth, Pag-ibig ang lahat ng magagawa, regardless kung magkano sweldo na pag-usapan ninyo. Your Honor, yung kulang, kung ano po yung kulang namin, inasa dole na po yung aming may, No, pakisagot lang. Bakit hindi mo kinunan ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig si Patrick na inamin mong empleyado mo na kinonfirm niya, yes, totoo, empleyado ako. So bakit hindi mo kinunan ng benepisyo na nasa batas natin yon? Pakisagot lang. Lawyer, bulungan mo pa na maayos. Kulang pa yung bulong mo. Kulang bulong mo sa kanya. Hindi, pakisagot lang. So nag-violate ka ng batas by not giving Patrick the benefits na sinasabi sa batas natin, nakasal sa batas natin ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig, meron kang violation. Lumabag ka sa batas natin, sa labor law natin.
Your Honor, yung kung ano man po yung pagkukulang namin, sasagutin naman po namin kasi may kaso naman na sa dole. So, ibig sabihin, inaamin mo na lumabag ka sa batas sa libulo natin. At meron ng kaso sa dole. Ano yung sabihin may kaso sa dole? Nagdemanda sila sa'yo? Nagreklamo sa dole? Yung kakulangan po namin sa... Hindi. Nagreklamo sila sa dole? Tatawagan ko ng dole dahil kapag nagsinungaling ka ulit, pakukulong na kita, hindi na sa baba kundi sa city jail na. Sa maniwala ka sa hindi. May notice Kasama yung mister mo. May notice of conference na po kami sa dole. No, no. Yung, di ba nag-violate ka? Opo. Okay. So dahil dyan sa violation na yan, ano yung natanggap mo mula sa dole? Ikaw ba ay pinuntahan ng dole? O nagreklamo pa sila sa dole, kaya nakatanggap ka ng notice sa dole? Hindi, siya po dapat magsagot. Tulfo, how long will your questioning still? Po. Sir, Your Honor. Answer that? Can you answer that? You're being assisted by your lawyer, pwedeng pakisagot na. Nakikinig naman dito ang Department of Labor. Dito ho ito po, si Director Satumba. Ako na magtanong sa labor. Ma'am Satumba, Director, meron po siyang natanggap daw na notice for violation ata from labor. Ano nag-trigger po noon? Bakit po siya nakatanggap? Thank you po, Mr. Chair, Your Honor. Nung malaman po namin yung kwento ni Ma'am LD, nag-moto proprio po na inspection ang Dolly Mimaropa, ang field office namin noong August 11. At pinag-submit po ng mga proof of compliance yung ating mga employers. No, kasi base sa findings, ay yun nga po, wala silang records doon sa tindahan, hindi nagbibigay ng SSS pag-ibig at PhilHealth sa worker, 13th month pay, lahat po ng mga benefits, no? At yung nakaschedule po ito, Your Honor, ng 2 mandatory conference bago mag-issue ng compliance order ang dole. September 12 po, hindi sila sumipot, wala pong, at September 19 po, ang pangalawang conference. Pagkatapos ng 2 conference na yun po ay magka-issue Okay, ng so in short, order. lahat ng empleyado nila ay walang benefits at sinadya nila na hindi bigyan ng benefits. Nalaman nyo na lamang na wala palang benefits ay dahil nung nagkaroon ng hearing. Okay. So far, ano po lumito sa inyong investigasyon? Pero sir, ito lang yung mga nandun sa tindahan nila nung time na yon. Kasi Right. sila, baka po yung iba ay wala na nung time na yon eh. Pero hahabulin pa rin po natin yung mga hindi nila So anong violation? Dahil sa violation nila, anong kaparusahan ang ipapataw after na makomplete yung investigation nyo and nakita nyo na guilty siya? Iko-compute po namin, sir, kung magkano yung dapat na sweldo ng mga tao na nandun sa tindahan. At yun po ay kailangan I-compute. ipabayaran. And then anong parusa? Well, Anong parusa? Anong parusa? See? Stop. Ito, Mr. Chair, ang sinasabi ko eh. Ito eh. Stupid law. Qualified, sandali lang po. Sorry. I mean, hindi patas ang batas. Pagkasambahay, nagnakaw, qualified theft at makukulong. Pag si amo, nagnakaw, hindi nagbigay ng tamang sweldo, hindi nagbigay ng tamang benepisyo, pagbabayarin lang, absuelto na. Salma. Di ba? Ito yun eh. Ilang kasambahay na ang nakulong dahil nagnakaw ng toothpaste, nagnakaw ng cellphone daw, kung ano na pang pagnanakaw, na binabintang sa kanya ng kanyang amo, kulong qualified theft. Pero si amo, nakaw ng sweldo sa mga empleyado at mga benepisyo, at kapag nalaman ng dole, walang parusa kundi pagbabayarin lang. Walang kulong. Mapapamura lang tayo dito. This is a big injustice to the poor. See? Kaya tatanungin kita, anong parusa, Direktor? Gusto ko kulong. Kasi kung hindi, din is about time baguhin natin batas natin, Mr. Chair. We have to come up with legislation na dapat lahat ng amo na nagnanakaw sa kanilang mga empleyado talagang makulong. And meron akong bill na qualified theft. Wage theft. Laban sa mga... You're not in a position, just say so. So yung violations naman po pagdating sa batas kasambahay, administrative fine. No, ibig sabihin, yung mga amo, alisin natin sa kasambahay. Kahit na sino. Kapag yung amo nagnakaw sa kanyang tauhan, meron pa pagkakakulong? Kaya na, Mr. Chair, meron akong bill na pinasa ko na yung wage theft na para itong mga walang hiyang amo makatikim ng kulong. Kasi napakadali sila magpakulong ng kanilang kasambahay at mga tauhan kapag nagnakaw ng kung anumang bagay na binibintang nila. Samantalang pag sila nagnakaw ng sweldo at benepisyo sa kanilang mga tao, hindi sila kukulong. Pagbabayarin lang dole. Isoli mo na yung perang isoli mo na yung perang ginakaw mo. Yung sweldo ginakaw mo, pakisoli. Yung benepisyo ginakaw mo, pakisoli. Walang pagkakakulong.
Hindi patas ang batas. So, Estrada, would you like to interject? You're the author of the Kasambahay Law. With the permission of Senator Tulfo, we are here to investigate this maltreatment of this kasambahay named Aling LV in aid of legislation. Yes, I am the main author of Batas Kasambahay, and I am open to revise or to amend or to improve this Kasambahay bill. That is why I am thankful to the chairman of the Committee on Justice that he has conducted several hearings with regard to this to the maltreatment of Manang LV. And as what you said, Senator Tulfo, you are one with me in improving this Batas Kasambahay bill. That is why I, as the principal author of Kasambahay bill, admits that there are some loopholes in this bill. That is why I am open to amending or revising this particular bill. Thank you, Mr. Chair. Not only dun sa mga kasambahay, maging sa mga trabahador. Be that trabahador sa factory, trabahador sa security guard, factory worker, ganun eh. Wala rin natin, Senator Tulfo, yung mga construction worker. Construction worker. Pag Sabado, walang sweldo yung iba. Yes, pag nanakaw Bali yun. nga, pati face mask. Hindi lang po kasambahay. Hindi, ibahin natin kasi hindi sila kasama sa bahay. So, siguro that's a separate bill. Yeah, I know. What I'm trying to say in general, Senator Estrada, hindi lang yung sa kasambahay law, kundi maging sa lahat ng batas, labor code natin, dapat yun yung babaguhin. Yun yung siguro babaguhin natin dahil maging yung sa mga factory worker, maging sa mga security agents, security guard, maging yung sa mga nagtatrabaho sa kahera, sa tindahan. Ninanakawan po, even while we speak, libo-libo pong mga manggagawa na ninanakawan po araw-araw ng kanilang mga amo. And yet, kapag na-discover later on ng dole na ninanakawan yung kanilang mga manggagawa, yung dole, inspection, and then pag nakita na guilty, pagbabayarin lang, sabihin, isuli mo lang ninanakaw mo sa iyong mga empleyado, and then tapos na. Pero pag yung si worker, alam mo si security guard, nagnakaw sa amo, kulong agad sa kasong qualified theft. Yun yung pinapoint out ko. Okay. Anyway, Mr. Chair, meron akong bill na pinapasa ngayon, yung wage theft, na ito mga katulad ni Mr. and Mrs. Ruiz, makukulong kayo dahil sa pagnanakaw ninyo sa mga sweldo ng inyong mga pobreng kasambahay, kasama sa bahay, o ng iyong mga worker sa tindahan na turo ng abogado mo. Okay? Yun lang po, Mr. Chair. Thank you, Salamat. Senator Tulfo. Before I recognize Senator Estrada, tanungin ko itong mga PNP natin, si Colonel Danao or si IDG. Meron ba hong mga nababalitaan kayong bagong pagbabanta, pagtatangka sa mga buhay ng ating mga testigong naririto? And then update this committee concerning the slug, yung tingga na pinag-usapan ng huling hearing, kung nakita na ba o ano na yung huling balita doon sa forensics. Who will speak first? Colonel Danao, you recognize. Ang layo pa ng pinanggalingan nyo, hindi pwede pagsalitain dito. Colonel Danao. Yes, sir, Honorable Chair, and distinguished members of this committee, magandang umaga po. So, as to the slug, sir, na sinasabi natin, na-process nga, sir, ng ating forensic group, so wala po siya ngayon. Till now, sir, hindi pa rin makita yung slug, sir, na lumabas po dito sa baril. Pero talking of yung kaso ni alias Dodong, Yes, yung sir. binaril. Yes, So, revolver, hindi pa nakikita yung slug. Yes, sir. Binalikan niyo yung scene of the crime. Yes, sir, nabalikan naman, So, sir. negative. Yes, sir. Negative. So, yung pangalawang tanong ko, una pa ngayon, meron bang mga panibagong pagtangka sa kanila o meron bang pananakot na ginagawa ngayon nasa balita ng kapulisan natin? Sa ngayon, sir, is, wala po tayong nare-receive, sir, na pananakot. Yun lang, sir, yung nakakuha natin kay Dodong, sir, nung before is September 8 yan. Yung may tumawag po kasi sa akin na kaibigan natin sa media na may mga individuals daw na umiikot sa bahay ng kanyang employer ngayon, sir, si Rina Clutch. Meron pa gano'n? Wala na po yan, sir. Yun lang, sir, yung pagbabanta na-reported sa atin. Dati. Kaya, Dodong, matanong kita, Dodong, may pananakot pa sa buhay mo ngayon? Hindi na po. Wala na, wala ka na nababalitaan. Yung amo mo, hindi natakot, may balita ka, wala. Wala po. So wala na. Yung mga bago natin testigo, Pau Pau, Paul, Aling Belinda, meron ba kayong nababalitaan, nabanta sa buhay nyo, nananakot, aligid sa bahay ninyo sa ngayon? Unahin kita, Manang Belinda. Wala po. Kung sakaling magkakaroon ng banta, kayo dapat ay hindi magkatubiling lumapit sa ating kapulisan. Opo. Ganon din sa'yo, Jeruel. May nananakot ba sa'yo? Wala po. Wala. Ikaw naman Pau Pau. May nananakot sa'yo? Wala naman po. Wala ka nababalitaan. Kahit yung mga chat group mo, alam ko mahirap yung trabaho mo kasi Ano po, meron lang pong, nung Tom? gabi po nung tinawagan pa ako ng mama ko. Meron tinawagan. lang po nag-iikot na ban po. Palagi po siya nag-iikot na sa lugar namin. May taong umiikot sa lugar nyo. Nakaban po. Nakaban. Kailan nangyari to? Nung nasa area po ako, sir.
nandito si Colonel Danao, nandito ang kapulisan natin, ang CIDG ng Mindoro. Pwede pa nag-break tayo mamaya, ilapit mo sa kanila. PNP, can you take note of this? Iniikutan kayo ng van. Opo. Ilang beses na nangyari yon? Noon lang po nag-ano po ako, nag-area po ako. Noong Nag-area po ako. ano ba, nag-area? Nag-enumerator ka ng Opo. PSA eh. Alam mo, minsan Census po. duda ako sa PSA. Yung budget hearing, yan ang tinatanong ko, pero nakikita ko ngayon, masinop ka naman magtrabaho. Kaya nabitbit mo yung PSA, magba-budget hearing na yon. So, iniikutan ka sa van. Sabihin mo sa director mo sa PSA, ikaw ang nagsalba sa PSA. Iniikutan ka ng van, ako ang plate number? Hindi po, kasi po sinabi lang po sa akin ng nanay ko po. Gabi o araw? Yun na po yun. May araw po na umikot din siya, sa gabi din po yung naikot din. The same van? Yes. Tinted? Po. Tinted, nakikita ang loob, hindi? Hindi po. Wala namang bumabang tao. Wala naman po. The CIDG regional chief is taking note of what you're saying. Si Paul, hanggang ngayon, with the committee has been very considerate, hindi ka na namin pinaalis ng iyong face mask dahil natatakot ka. May nananakot ba sa'yo? Nung minsan po na nasa bukid po kami. Dun po sa bahay namin para po may pumasok kasi nagpapagawa po kami ng bahay. Anong bayan yan? Sa Tap-Tap Tangkalan po. Anong bayan? Barangay yun? Tangkalan po, barangay Tangkalan. Anong bayan nga? Mambrao? Mamburaw din po. So inikutan ka sa bukid? Ang sabi po nung mga anak ko nung gabi na nagtutulugan na po kasi pagod nga po ako, hindi ko na po namalaya na may pumasok at may naglalakad daw po sa loob ng bahay. Kasi naka-open po yung pinto doon sa may kabila po ng bahay namin. Kabonet? Hindi na po namin nakita. May aso ba kayo? Tumahol? Opo, nagalit lang po yung aso. Doon ko na lang po namalaya na... Tapos nawala na? Opo. Ni-report mo sa barangay? Ni-report mo sa kapulisan? Hindi po. Bakit? Kasi po akala ko lang po yung kung mga magnanakaw lang po na baka may gusto ko na mga gamit sa minto, gano'n po. Umulit ba? Hindi na po. Nandito si Major Nakar, baka may kwento mo mamaya. Opo. Si John Mark, meron ba nangyari sa'yo pagkatapos ng huling pagdinig? Wala po. Walang nananakot sa'yo. Wala po. Ikaw naman, Patrick, meron ba nangyari? Wala din po. So, siguro ngayon, the police, si Colonel Molina, any update on your end? Sir, kung ano man po yung may bago pang witness or yung mga witnesses po, may directive po sa amin na kay PD na bigyan sila ng sapat na protection kung kinakailangan, sir. So, ngayon po, nandito naman si PD. We will extend kung ano man po ang protection na dapat namin ibigay sa kanila. Siguro not just from their place of residence going to committee hearings, pero siguraduhin natin na habang dinidinig at kahit tapos na itong usapin ito, na walang mangyari sa kanila. Kaya nga sila lumantad dito ay para magkaroon ng lumabas ang katotohanan at makamit ang ustisya. So, the committee directs the Provincial Police Office of Mindoro Occidental as well as the CIDG to secure the safety of the witnesses present before this committee and to get in touch with our Office of the Sergeant at Arms if there are new threats to the lives of the witnesses who came out here. So, Directed, Yes, sir. before we proceed to the tail end of this hearing, we would like to, in the interest of fairness, we are giving the counsel as well, the counsel of the spouses Ruiz, the opportunity to submit your memorandum, consolidated memorandum, to apprise this committee and to ventilate your legal points as to the points raised here today and the previous hearings. And we expect you to submit that within 15 days after the termination of this hearing. So, Director, Mr. Chair, if I may. Senator Estrada? Only one question kay Madam Franz. Madam Franz, kilala mo to si Melinda? Microphone. Sorry po, Your Honor and Mr. Chair. Opo. Alright. Likewise, that spouses Ruiz are being assisted by their counsel. Kayo po yung abogado? Kayo po yung abogado? Attorney Lorman Arugay, Your Honor. Attorney Arugay. Any other questions, Senator Estrada? Yes. So, Manang Melinda Magno, kayo po ay namasukan sa mag-asawang Ruiz at nakilala nyo, sabi nyo kanina, si Manang LV Vergara. Sino po nauna? Siya o kayo? Bito po ako eh. Ano po? Bito. Mayto, siya po. Hindi ko na po natandaan yung pagpasok niya dahil nung pumasok po ako doon ay Nung pumasok kayo, nandun na ba si LV o nauna ka? hindi ko nga po natandaan kung basta 2017 po ako nandoon. Bago mga isang linggo po bago ko pa siya nakilala. Araw po siguro ang pinag-anuhan namin dalawa. Araw ang pagitan? Opo. Hindi mo na maalala kung sino ang nauna? Opo. Pero nagkasabay kayo. Anong uri ng trabaho ninyo? Sa tindahan po.
Saan lugar ito, Mamburao? Mamburao po sa barangay sa Ispo. Kayo po ay tiga saan? Taga Mamburao po, barangay Lumibe. Tiga ron din kayo sa bayan ng Mamburao. Opo. So kayo ay na-recruit ni ng mag-asawang Ruiz. Sa paano paraan? Kayo ay nag-apply o naghahanap sila ng makakasama sa tindahan o paano? May nag-recruit ba sa inyo? Meron po nag-recruit sa akin na taga Kabacaw po. Sino po yun? Pinamahan po ako noon. Sino po yung nag-recruit sa inyo? Hindi ko po kilala kung hindi ko na po tanda yun. Matagal na po eh. 2017. So, tiga Mamburao din po yon. Taga-Abra po. Ano? Taga-Abra po yung nag-recruit sa akin. Baka malito ho yung iba nakikinig. Meron pong Abra na lalawigan sa norte, pero ang alam ko sa Mindoro, meron tinatawag na Abra de Ilog. Abra de Ilog po. Abra de Ilog. Liwanagin natin. So, itong Abra de Ilog ay isang bayan. Opo. Hindi ito yung Abra natin doon sa norte, sa malapit sa Baguio. So, Abra de Ilog, ni-recruit kayo at kayo ay namasukan. Gano'ng katagal kayo namasukan sa mag-asawang Ruiz? December po ako umalis noon eh. 2017 din po. So, November? December po. December. So, December. halos 6 na buwan lang kayo. Opo. Bakit po? Kayo ay 6 na buwan lamang nagtrabaho sa mag-asawang Ruiz. Kaya po ako umalis noon, gawa po na tinaga po yung kamay ko, maigi po at Paano po? tinaga po yung kamay ko, maigi po at likod ng gulok ang pinantaga niya sa akin. Tinaga kayo ng gulok. Opo. Malakas. Opo. Baliktad, likod. Pinaliktad po, yung likod po. Saan ang parte? Pwede nyo sabihin. Dalawang, ginayong ko po yung kamay ko at binatakot ko po yung basura. Tinaga kong gayon ng Pwede ko kamay. kayong tumayo para maipakita nyo yung pagmumonstra sa amin sa kumiting ito. Hawak nyo yung basura. Tinaga ko po yung basura. Pakitaas nga yung mic. Binatakot ko po yung basura ng gayon, tapos yung pagtakot ko ng gayon, tinaga yung kamay ko. Bakit ito kayo tatagayin? Hindi ko po alam, wala naman po akong kasalanan eh. So, malakas yung hataw sa inyo, pero Opo. baliktad. Baliktad po. So, hindi dumugo kasi baliktad. Namaga lang po yung ganun, Saan nagsimula yung hawak ng gulok? Sa taas o baka ganun lang, kanteo? O yung talagang hindi naman po gaano sinubrahan ng lakas. pero kung hindi baliktad yung talim, Ay baka po naputol ang kamay ko. dalawang kamay, isang kamay. Dalawa po. Sino po ang gumawa? Si Franz po. So, sa lakas, nabitawan niya ba yung basura o Ay di, binitawan ko pong gayan at siyempre hinaplosan ko yung kamay ko at masakit nga po yung ginawa niya sa akin. so talagang gustong saktan ka na hindi na umulit? Nung pagtagang baliktad, hindi na inulit? Hindi na po. Nagtatakbo ka o tinanong mo kung ba't ka tinaga? Ang sabi ko po sa kanya, ay nakakasakit ka na eh, para kang hindi tao eh. Ano Sabi sagot ko mo sa inyo? Hindi na po na siya umimik, tapos po umalis na sa tabi ko. Anong palagay mo, kung ikaw ay Mayo nagsimula, ilang buwan pagsisimula mo sa trabaho, nangyari yung pagtataga? December po yun, December. December 14, tinaga niya yung kamay ko. December 15 po, umalis ako. December, ano kapit tinaga? Anong araw ulit? 14 po. 14. So kinabukasan, umalis ka na Opo. dahil doon sa pagtatagang yon. Opo. So mula Mayo hanggang Disyembre, kumusta naman ang trato sa iyo bilang isang kasama sa bahay at katulong sa tindahan? Pag ako po ay napasok sa kanya tuwing araw-araw ay lagi po niya akong minumura dahil bagal na bagal ko daw tumarbaho. Paano minumura? Paano napasok araw-araw? Kayo ba live-in o stay out? Ano ba ho? Na kayo ba Stay out po. nauwi kayo sa bahay nyo? Opo. Tapos araw-araw kayo napasok? Hindi kayo doon nakatira? Hindi po. Ayun. So, dinadatnan nyo lang doon ay si Manang LB. Opo. Ayun. So, ulitin nyo ho, lagi kayong minumura. Minumura po ako dahil ako daw mabagal daw kumilos. Tagal na tagal ko daw matapos ang trabaho ko. Ano na, Senator Estrada? Paano ko minumura, Melinda? Aling Melinda? At sabi po sa akin, apurahin mo ika yan at marami pa tayong trabaho na iba, hindi lang ika yung trabaho na yan. Sabi po Paano sa ko akin, minumura? adi dinuduro-duro pa ako dun sa pinagtatrabahoan ko. Kahit po maraming tao, dinuduro po niya ako dun. Teka, sinisweldohan ka ba? Kompleto naman sweldo mo. Ang- Magkano usapan niyo sa sweldo? 4-5 po ang sahod ng isang buwan. Ang ginagawa ko po, nagbabali-bali na lang po ako ng pang ano sa bahay. Hindi, kompleto naman ang sweldo ninyo. Binabayad niya. Hindi ko na po nakuha yun dahil pag alis ko po noong buwan ng December, hindi na po nakipagkwentahan sa kanya. Hindi, nung nag-umpisa kayo magtrabaho noong May 2, 2017 hanggang December, buo ba ang sweldo binabayad sa inyo? Wala po. Wala, hindi kayo pinapasweldo? Hindi po, ay bali-bali lang po hanggang umalis ako eh. Magkano ang binabali ninyo? Ay di mga bigas po lang, mga grocery, yun lang po, saka mga ulam. Walang pera? Wala po. Walang binibigay sa inyong pera? Wala po. Okay. Senator Estrada. So, ikaw ay araw-araw pumapasok at minumura, sabi mo, dahil mabagal ka. Ito ba'y trabahong bahay o trabaho doon sa... All around po ang nangyayari sa akin. Pag minsan po sa bahay niya, naglalaba, naglilinis ang bahay. Pero ang usapan niyo sa tindahan. Opo, ang alam ko po, tindahan lang ako. Sa inyo pong sinumpang sa Laysay, meron kayo nabanggit na anak nyo, Jerwel. Opo, kasama ko po, kami po mag-ina.
magsabay kayong namasukan. Opo. Nandito siya ngayon? Nandito po, ayun po. Si Jerwel ba? Ilang taon na si Jerwel? Siya ba ay nanumpa? Obsec? Wala kang sinumpang sa laysay pero hinihiling ng committee ito na dito ka rin maupo. Sige, sige. Pwede kung kumurong tayo ng isa, Miss Cueto, para lumuwag-luwag dito sa... Pwede mo itabi kay Franz? Magtabi sila na ano? Hindi, magtabi sila magnanay. Ayan, urong lang tayo ng one step, ano? Huwag ka matapat, Comsec, palapit sa iyo. Mukhang nasa ustong gulang naman to si Jerwel. Ilang taon na ho, anak niyo? 23 po ngayon. Nasa ustong gulang na. So, sabay niyo ho siya nagtrabaho nung May 2. Tama po, sabay kayo namasukan? Opo. Ayun. Nung umalis, sabay din ho. Siyempre, kinuha ko po at baka po kung ano mangyari sa kanya. Sinama mo. Kinama ko na po siya. Siya po ay, nung namasukan, stay in o uwi din araw-araw? Stay in po. Naiiwan siya. Stay in siya? Opo. Naiiwan siya. So, kayo po, umuwi, naiiwan siya. Bakit mo ganon? Hindi niyo sinasama pa uwi? Ay, ang sabi ko ng friend sa akin, stay in na lang daw at siya naman daw ay walang asawa. Okay. Gano'ng kalayo ba ho ang bahay niyo? Nilalakad lang pa? Ay, malayo-layo din po eh. Nilalakad lang? Tricycle? Nakamotor po kami. Nakamita lang kayo motor. Saan kayo nakikiangkas? Doon po sa aking asawa. May asawa po ako. Inahatid kayo. Opo. So si Jerwel ay naiiwan sa bahay. So yung sinasabi mo kaninang nakita mong na ikaw ay tinaga, hindi mo to sinabi kay Jerwel, tinaga ako. Alam din niya. Hindi ko po sinabi sa anak ko. Pero ano yun? Pwede natin pasumpay siya. May marka yun. Uwi ka nanay. Ikaw nanay. At sasabihin mo sa anak, yung anak magagalit yun, natural. Siyempre, magagalit po yung anak ko. Asawa mo, sinabihan mo? Hindi ko rin po sinabi. Hindi mo na rin sinabi. Basta yung kinabukasan, December 14, uwi mo na. Ano oras ka umuwi? Sa bahay, sa pakatapos. Ang pasok ko po ng trabaho, alas 5 ng madaling araw. Ang uwi ko po ng hapon, alas 7 po ng gabi. Yung pag-uwi mo ng December 14, hindi ka na bumalik ng December 15. Hindi na po. Paano to si Jerwel na iwan doon? Ay, di yung pag-alis ko po, diretso umuwi na siya sa amin. Yung December 14? Opo. Sa balutan na, dala ng mga damit? Opo. Tatlo na kayo sakay sa motorsiklo? Ini-imagine ko, asawa mo nagdadrive, para kayong habal-habal no, may dalawang angkas, gano'n. Dala pa siguro yung gamit. Tatlo po kami. Pati yung, siyempre, may mga damit itong dala. Opo, yung damit po niya, kinuha ko na rin. Tatanungin kita maya, Jerwel. Hindi na siya nagtanong, saan tayo, ba tayo nag-alisan na? Hindi kayo namalaya na mag-asawang Ruiz na paalis na? Hindi na po ako nagpaalam sa kanila ng oras na yan eh. Hindi, si Jerwel, siyempre, dala yung mga bagahe niya, damit niya. Ay, sabi ko sa kanya, sana umalis ka na dyan, o alis na rin ako. Sabi ko sa kanya, So, ayaw ko nang bumalik. So, palihim kayong umalis? Opo, palihim na lang po kami dalawa mag-ina. Yung sinasabi niyo na dito sa inyong sinumpang salaysay, na nakita niyo kung paano maltratuhin si Manang LB. Natural, nakita rin niya ng anak niyo. Ay, hindi na po niya nakita dahil sabay na po kami mag-ina na umalis noon eh. Hindi, yung simula Mayo hanggang Disyembre, siyempre sinabi niyo dito sa sinumpang salaysay na nakikita niyo kinupuro, tinuduro-duro, minumura din si LB. Nakita rin niya ng anak niyo. Tatanungin ko siya mamaya. Kasi stay in siya doon eh. Hindi na natin alam kung pag-uwi niyo ng alas 7 kung ano nangyari ng alas 8, alas 9, alas 10. Opo. Malamang nakita niya. Pwede ba ang ilarawan mo sa kumiting ito kung ano mga nasaksihan mong pananakit kay Manang LB at sa kamay nino nanggaling? Nagmula. Sino po? Kayo po, Ako pang Manang Melinda. Yung nakita nyo, dito sa sinumpang salaysay nyo, sabi nyo, nakita nyo na sinasaktan si Manang LB. Pwede bang ilarawan nyo rito sa kumiting ito? Hindi ko po siya nakikita ang sinasaktan. Yung oras na yan, ako lang po ang sinasaktan ng Franz. Ikaw ang sinasaktan? Opo. Pero si Manang LB, nung una mong nakita, anong itsura niya? Ay, maayos po ang katawan niya. Mataba po siya noon. Na araw-araw po siya nagliligo. Hindi naman po siya napapabaya sa sarili niya. Nung una mo nakita? Opo. Kakaiba sa yung itsura ng katabi mo ngayon? Ay, iba po noon. Makinis po ang balat niya noon eh. So, nung umalis ka noong Disyembre 2017, ang itsura ni Manang LB, pareho pa rin nung una mo nakita? Opo, yan pa rin po yung kanyang katawan noon. Ito ngayon, hindi ka naman nagulat na iba na yung itsura niya? Alin po? Itong itsura niya ngayon? Ay, ibang-iba po ngayon. Para na po siyang senior eh. Ngayon mo lang siya nakita uli? Simula nung 2017, ngayon mo lang siya nakita uli? Opo. Paano mo nalaman na merong isang ganitong usapin na kinakaharap ang mag-asawang Ruiz at si Manang LB? Saan mo nabalitaan? Nakita ko po sa Facebook. Facebook? Opo. Nakita mo sa Facebook na kakaiba na itsura, kaya minarapat mong tumistigo? Opo. Kanino ka lumapit with the information? Kanino ka lumapit, Miss Melinda? Para Ako po ang nilapitan ng Ma'am Rebelin Montales. Ano po? Kay Icon po, kay Rebelin Montales. Anyway, Jerwel, nanumpa na ito si Jerwel?
it. Can you please administer the oath? Jerwel, handa ka bang tumistigo rito? Para sabihin yung nalalaman mo? Jerwel, handa ka ba? Opo. Pakita sa kanang kamay, sumunod sa secretary. Ikaw ba ay nanunumpa na magsasabi ng totoo at pawang katotohanan lamang sa investigasyong ito? Opo. Maraming salamat. Mr. Chairman. Okay, Jerwel, sabay kayo pumasok ng nanay mo sa pagtatrabaho sa mag-asawang Ruiz. Opo. Ano ang trabaho? Ako sa tindahan po. Pwede mo tagalin yung face mask mo. Ano ang trabaho mo? Sa tindahan po. Ano ang trabaho mo sa tindahan? Nakatinda po ng mga gulay. Teka, bakit magkaiba apelyido nila? Jerwel, Rebato? Bakit ang ginagamit niyo Magnum, Aling Belinda? Apelyido ko po yun ang dalaga. Hiwalay ka Hindi po kami kasal doon sa asawa ko. Hindi pa kayo pakasal? Opo. Ano yung M? M sa'yo, Jerwel. Magno rin, Magno. ano? Magno. Okay. Sige, tuloy niyo. Pakita yung mic niyo, mikropono niyo, Jerwel. Manang Melinda. Ilang taon ka nagtrabaho Papatay kay ko po. doon sa mag-asawa? 17 po. Kasabi ng nanay mo? Opo. Sinaktan ka rin? Hindi po. Hindi ka sinasaktan? Okay, ilang oras, nung pumasok ka doon sa trabaho, doon sa mag-asawa Ruiz, ilang taon ka? Ilang taon ka nun? 17 po. 17. So, minor de edad ka nun. Opo. Ilang oras ka nagtatrabaho? Ano po? Umaga. Umaga hanggang Gabi. gabi. So, bali, ilang oras yun? Mula, anong oras? Alas 8 na umaga? Opo. Hanggang? Hanggang gabi na po. Hanggang Anong magsara oras po. ka? Hanggang? Magsara po. Ano oras ka sara? Yung tindahan? Hindi ko na po alam eh, kasi matagal na po yun eh. Ha? Matagal na po. So, mula May hanggang December, alas 8 ka na umaga hanggang magsara yung tindahan. Tama po ba ako? Opo. O di, meron na ng violation niya dahil minor de edad to. At pinagtatrabaho siya ng mahigit na, palagay ko, mahigit na 12 oras ka trabaho. Anong uri na trabaho mo ron? Tiga karga? Tiga buhat? Anong trabaho mo sa tindahan? Nakatinda po. Ha? Nakatinda. Ano? Nakatinda po. Nagtitinda ka? Opo. Okay. Pinagagalitan ka rin ba ni, nung mag-asawa o ni Madam France? Minsan po. Paano? Minumura ka ba? Opo. Paano ka minumura? Yung At mga... bakit ka minumura? Hindi ko po alam eh. Minumura ka dahil hindi mo alam kung ano rason. Baka may ginawa ka naman Wala po. na hindi maganda. Na ayaw nila sa paningin nila. Wala po. Nagsumbong ka ba sa nanay mo? Hindi po. Minumura ka? Bakit hindi ka nagsumbong? Kasama mo nanay mo sa trabaho. Kasi po marami po akong ginagawa eh. Kahit nung pag-uwi ninyo, hindi ka ba nagsusumbong? Hindi po. Nagtatago kayo ng problema? Okay, gaano kadalas ka murahin? Hindi ka naman pinagbubuhatan ng kamay. Hindi ka naman tinataga. Hindi po. Gaano ka kadalas murahin? Ano po, sa pag may Pag may, ginagawa ko. anong ginagawa mo? Nagano po ng mga pinta, naka-display po. Ano? Naka-display po. Sa? Paano ka minumura? Paano? Yung tanong ni Senator Estrada, pakiulit yung sagot. Pagkakaro po lang ng mga nagpaninda po, nagayos. Kapag nag-ayos ka ng paninda. Opo. Opo. Saka namumura. Ang tindahan, yun din ba yung pinag-uusapan natin tindahan na kung saan nagtatrabaho ang nanay mo? Opo. Ayun. With the permission of Senator Estrada, nalaman mo ba tinaga yung nanay mo? Hindi na po. Hindi sinabi sa'yo. Kailan mo nalaman tinaga? Nung umalis po siya. So, nung umalis kayo sa bahay? Opo. Anong pakiramdam mo? Nagalit ka ba? Nagtimpi ka? O nag-isip ka ng masama? Nagalit ka sa mag-asawang Ruiz? O pinasa Diyos mo na lang? Nalungkot po. Hindi mo tinanong ang nanay mo kung bakit nangyari yon? Hindi na po. Simulan ko yung tanong sa... Nung ikaw ay doon ka na... Ano ka? Stay in, di ba? Opo. Itutuloy ito ni Senator Estrada. Stay in ka ron. Doon ka natutulog. Nakikita mo lagi si Manang LD. Minsan po. Bakit minsan lang? Kasi po kayo nasa school po minsan. Napasok ka. Opo. So, stay in ka, hinahayaan ka mag-aral. Opo. Gano'ng kalayo naman yung eskwelahan? Malapit lang po. Pero doon ka natulog sa bahay ng mag-asawang Ruiz. Opo. Pwede ka bang samahan mo na ituro kung sino yung mag-asawang Ruiz sangayon sa iyong naaalala? Natatandaan mo ba yung mga amo mo? Tumayo ka, lumapit ka, ahatid ka ng usaa para ituro mo kung sino yung binabanggit mo kanina. Sino yung naging amo mo? Alin dyan? Yung nakaputi? Alin doon? Silang tatlo o dalawa lang? Yung dalawa, kasi baka makasama si attorney dyan. Yung dalawa, sila yung pinasukan mo. Let the records reflect that Jeroel Drebato appointed the spouses Ruiz as his employers. Pwede ka na maupo ulit.
So, yeah, Senator Estrada? Thank you, Mr. Chair. Jerwel, sinasabi mo nag-aral ka? Tapos, Opo. and at the same time, katrabaho ka? Opo. Ano oras ka nag-aaral? Ano oras pasok mo? Umaga po. Mula 3 po. hapon yun, ah. Opo. Hindi, ano oras umaga? 6 po. 6 na umaga hanggang alas 3. And at the same time, Minsan po wala pasok. ano po? Minsan walang pasok. Opo. Kadalasan, ilang beses sa linggo ka pumapasok sa eskwela? Isa lang po. Kasi po ako yung open high po ako eh. Open high. Ano yung sabi, Open high? Yung parang study home Opo. study. Kasi 2017 pa ito, wala pang COVID noon na lockdown. So 2017, sige, minong katubig, sige, 2017, stay home ka, study home. Opo. Yung papasyal-pasyal lang sa eskwelahan. Opo. Sasabit na assignment. So mula Mayo hanggang Disyembre, yung old curriculum ito. Yung old curriculum, bakasyon ng Mayo hanggang June. So ang pasok mo, July na, gano'n, June, hanggang Disyembre. Opo. Yan, Okay. Estrada. Jerwel, magkano ang usapan niyo sa sahod? Sinasahuran ka ba? Sinasweldohan ka ba? Hindi po. Anong pumasok na nanay mo? May usapan ba kayo kung magkano tatanggapin mo bilang sahod? Bilang sweldo? Kada buwan? Ulitin ko. Nung pumasok kayo nung May 2, sabay kayo ng nanay mo na si Aling Melinda, pumasok sa trabaho sa mag-asawang Ruiz. Meron ba kayo usapan kung magkano tatanggapin mo bilang sweldo kada buwan? Opo. Magkano? Yung din po sa mama ko. Ha? Parehas po. 4-5 yung sa mother mo, sa nanay mo. Opo. So 4-5 ka rin. Stay Each, ha? Natuloy ba yung usapan ninyo? Nasweldo ka ba ng 4,500 kada buwan? Hindi na po. Mula nung namasukan ka nung Mayo 2 hanggang pag-alis niyo ng Disyembre, hindi ka ba sinweldohan? Opo. So, hindi ka rin bumabali. Hindi po. So, wala ka natanggap kahit isang kusing Wala po. bilang sweldo Opo. at minor de edad ka pa noon. Opo. So, buti pa yung nanay mo nakakabali. Pero ikaw, never ka nag-attempt na mag-advance, na bumali bilang sa trabaho mo? Opo. Ano opo? Hindi ka ba nagbumali sa kanila? Hindi po. With the permission of Estrada, hindi ka nagsumbong sa nanay mo, Nay, napasok ako, wala man lang akong pambaon. Usapan, may sweldo ako, ba't hindi ako pinapasweldo? Hindi ka nagsumbong? Hindi po. Pero libre naman ang pagkain, libre ang pagtulog. Opo. Lahat gamit ng paglalaba, sabon. Opo. Tapos sinahayaan ka makapasok. Pinagbuhatan ka ba ng kamay? Hindi po. Pero minumura ka, sinigawan ka lang. Opo. Ulitin ko, yung una kong tanong kanina, nasaksihan mo ba na si Manang LB ay minura? Hindi po. Hindi mo nakita kasi Opo. hindi kayo magkasabay magtrabaho? Opo. Anong oras ang trabaho mo? Ano po? Anong oras ka nagtatrabaho? Kasi minsan may pasok ka. Anong oras ka nagtatrabaho sa tindahan? Anong oras ka? Sa umaga po, kasama po sila sa tindahan. Tuwing napunta po sila ng tindahan. So, nakakasabay mo rin si Manang LB? Hindi po. Hindi mo nakakasabay magtrabaho. Ba't anong oras ba ang duty niya? Sa umaga po sila napunta eh. Okay ulit? Tuwing umaga po sila napunta. So, si Manang LB, hindi mo nasaksihan, nasaksihan sinaktan. Nakakasabay mo ba siya kumain? Hindi po. At ilan ba kayo doon nagtatrabaho? Marami po. Marami. Wala ka na uulinigan, naririnig ng mga kwento na sa mga kasamahan mo sa trabaho. O, yung isa nating kasamahan dito, sinaktan kahapon. Hiyaw ng hiyaw. Wala ka ganon? Wala po. So, sa iyong pagtigil doon, hindi mo nasaksihan yun. Hindi po. Sa nanay mo, nabalitaan mo na lang pagkatapos yung tinaga siya. Opo. Ano masasabi mo sa katatayuan ni Manang LB nung una mo siya nakita at ngayon nakita mo siya? Ito, nasa ilang metro lang ang pagitan mula sa'yo. Noong una po siya maayos po yung kanyang mga katawan. Saka po yung bulok niya yung mikli. Yun lang po. So, nung nandun ka, wala rin naikwento sa'yo si Manang LB? Wala po. Eh, kailan mo nabalitaan na ganito na itsura niya? Noong pong nakita ko po sa TV. Nung nakita mo sa TV, nagulat ka, ba't nagkaganyan? Opo. Naawa ka? Opo. Mr. Chair. Senator Estrada, recognize. Madam Ama Sutumba, you're the representative of the Department of Labor. What are the possible violations of spouses Pablo and Franz Ruiz with regard to the non-payment of salaries dito sa mag-inang Melinda at sa Jerwel? Saka nung pumasok si Jerwel, minor de edad siya. And ang sabi niya, according to him, he was working from 8 o'clock in the morning
hanggat matapos yung, hanggat magsara yung tindahan, hindi niya man lang masabi kung ano oras yung nagsasara yung tindahan. Probably more than 12 hours. What are the possible violations? Thank you po, Your Honor, Mr. Chair. Pakilala muna kayo. Your name is... Ama Charisma Satumba po ng Department of Labor and Employment. So under the Republic Act 9231 po yung law against child labor, no? Kailangan, pwede na po magtrabaho yung 15 years old to below 18, provided na hindi po siya hazardous at hindi long hours of work. So kailangan po ay 8 oras lamang ang pagtatrabaho sa loob ng isang araw at 40 days in a week. So kung siya po ay nagtrabaho ng more than 8 hours, that is already a violation at siya po ay child laborer na. So, Jerwel, nagtrabaho ka ba ng higit na 8 oras sa isang araw sa tindahan ng mag-asawa? Higit 8 oras? Opo. Mga tingin mo ilang oras? 10 po. 10 hours. Opo. So, mula alas 8 ng gabi, mula alas 8 ng umaga, hanggang alas 6 ng gabi. Opo. Tama? Opo. Nagsasara yung tindahan alas 6 ng gabi. Opo. Okay. Paano yung hindi sila sinasweldoan? Pareho silang hindi sinasahuran? Definitely po, kailangan pong habulin po natin yun. Sinasabi po kanina ni Ma'am Melinda na ang sweldo niya ay 4,500 sa pagtitinda. Pero tignan po natin kasi po pagka nagtitinda, dapat ang prevailing minimum wage for enterprises ang masunod. Hindi po yung sweldo bilang kasambahay. What is the minimum wage at the time? Sa Region 4? Region 4, yes. Sir, hindi lang siya, pero ngayon po, 329 po per day. Ngayon? Apo. So, the Kasambahay law was enacted 10 years ago. Sakop na yun. Di ba? Yes po. And in the bill, magkano ba yung sa nilagay kong pinakamababang kailangan sasahurin doon sa Region 4? Are you aware of it? Sir, parang nag-range mga around 2,000, 2,500. Pero nag-increase na siya, sir, to 4,500 this year. Around 2017, mga 2,500 po. Pero yun nga, sir, iba dapat yung nagiging, kasi pinagtrabaho siya sa tindahan at pinagtrabaho rin siya sa bahay. So dapat may sweldo siya nung nagtatrabaho siya sa bahay at may iba pa ang sweldo niya nung pinagtrabaho siya sa tindahan. Oh. So there are a lot of violations that yes. Director Satumba, can you take the cudgels for a child laborer, child worker, even without a complaint being filed? Is your office allowed to do that? Moto proprio? Yes po, sir. Any person po ay pwede naman pong mag-file ng complaint. Actually, sir, yung... Even without a complaint? Even without. From what you've heard, you being part of these proceedings now? Yes, sir. We will assist po. Assist or we will file a complaint po through our provincial office who has jurisdiction. Lodge the complaint with what office? Kasi sir, ano po, dapat po pwede kami makapag-coordinate sa Municipal Social Welfare Officer sa Mimaropa. They're listening right now. We can abbreviate this. So, would there be, aside from back wages, would there be penal sanctions? Would there be PhilHealth should likewise be there? So, ano yes po, dapat po yung kaukulang sweldo niya kasama yung mga benepisyo na kailangan matanggap ng isang worker ay makuha po niya. I think he worked for 6 months without pay. Although may benefits siya na makapag-aral. That should also be taken into consideration. Sir Estrada, siguro, continue. I would like to terminate my questioning dito sa Meron gusto itagdag si Director? Sir, actually po, hindi po, kahit sabihin ng mga employer na pinag-aaral nila, hindi po yan governed ng Batas Kasambahay ni Senator Jinggoy. Talagang pinalakas po yung Batas Kasambahay na yung mga pinag-aaral sa isang household, kanya na isang relative, governed siya ng Foster Family Care Act. So, kung siya po ay pagtatabaho hindi lang kasambahay, dapat po ay sweldohan siya talaga. Relevant material yung pinag-aaral. Yes po, that is irrelevant. Apo. Okay. The committee take what's the other law? Foster Care Act po. Republic Act number. Sir, check ko lang po, sir. Provided later. The committee takes note of the two relevant Republic Acts mentioned by Director Satumba. Manang Melinda, itutuloy ko lang. So, umalis kayo, bumalik kayo sa inyong tahanan, sa sariling bayan, sa Mamburao. Wala na ho kayong naputol na yung komunikasyon nyo sa mag-asawang Ruiz? Hindi na kayo hinanap? Walang pasabi na, pabalikin ito yung mag-ina kasi maayos naman ang trabaho nila. Meron ba ganong pahabol? Wala po. So naputol na talaga? Naputol na po, hanggang doon na lang po kami. Hindi naman kayo nakaisip hindi naman pumasok sa inyong isipan na pwede kayo mag-file ng kaso sa barangay kasi kapangyayari lang noong December 14, umalis kayo December 15, magpa-blatter sa barangay o sa kapulisan. Hindi pumasok pa sa isip niyo yun. Dahil siguro nag-usap na kayong mag-asawa. Hindi ko po sinabi sa asawa ko dahil ang nasa isip ko po, kahit po ako magpa-blatter,
Wala po akong kakayanan dahil mahirap lang po ang buhay namin. Ininda mo na lang yung sakit hanggang mawala na yung pasa siguro nung baliktad na gulok na tumama sa inyong braso. Pinasadyos nyo na lang. Wala, hindi kayo hinabol ng mag-asawa. May nabalitaan ba kayo? Hindi kayo nag-usisa, nagmarites kung ano na nangyari kay Manang LV na naiwan doon. Wala kayong, kasi maliit na bayan, malaki pa ho Mamburao, maliit na katayan. Wala kayong, hindi na kayo gumawa na, ano kaya nangyari doon sa mga kasamahan ko doon? Lalo na yung si Manang LV na lagi namumura. Naglaba kayo kahit chismis lang na inumpisahan? Wala naman po. Ang alam ko po ayos ang kanyang trabaho doon eh. Yung ayos ang trabaho niya. Kasi yung sabi nyo nga, nakita nyo na, nung una nyo sila nakita, nung Mayo 2017, ay siya ay medyo mataba, hindi pa bulag, makinis ang balat. Kaya't nagulat ka na lang nung sa kanyang pagbabago nung makita mo sa TV. So, nawala na sa iyong ulirat si Manang LV. Nakalimutan mo na, naalala mo na lang nitong 2023 na mababalitaan mo sa telebisyon. Tama ba? Opo. Sino pa ba ang mga natatandaan mo nakasama sa bahay noong nagtrabaho ka sa mag-asawang Ruiz? Hindi ko po nakatandaan yung iba dahil kami noon po sa totoo lang, 3 kami babae, 3 ring lalaki po. Yung isa po, hindi ko po nalaman ng pangalan. Hindi ko na rin po alam kung saan nakatira. Dito sa mga katabi nyo sa kanan, may namumukhaan kayo dito na nakasabay na magtrabaho doon? Ay, huli na po yan. Hindi ko na po alam yan eh. Hindi nyo nakasabay itong mga ito? Hindi na po. So, 3 lalaki, 3 babae. Opo. Zed Estrada, meron ka? Hindi, wala na po akong tanong dito sa mag-ina. Siguro if you will give me permission to ask questions dito sa bago natin mga witnesses. Salamat. Manatili lang po kayo. Hindi lang po kayo nakaupo dyan, Manang Nilinda at Jerwel. Ang susunod nating tatawagin ay si Rendon. Si Rendon. Richard Rendon. Yun. Bakit ka nakataklob na, may pangamba ka ba? Kaya ka nakataklob ng mukha? O ano? Tiga saan ka ba? Sa barangay 16. Tiga Mamburao din? Opo. Gusto mo ba na hanggang matapos itong hearing na ito, nakataklob ba ngayong merong kampiring? Kung pwede po sana. Tagalog na Tagalog tayo dahil Yes. may pinangangambahan ka ba na posibleng mangyari sa'yo? Opo, meron po. Kilala ka naman, ikaw na, nandiyan yung pangalan mo, nanumpa ka, meron kang sinumpahang salaysay. Nakikita ka sa telebisyon ngayon. Opo. So, gusto mo, ganyan, naririnig ka naman namin, naintindihan ka namin. Pakilala mo nga sa committee ito, yung sarili, ikaw ay nagtrabaho din? Hindi po. Saan ka nagtatrabaho ngayon? Sa ngayon po, wala po akong trabaho. Dati, saan ka? Ang sa iyong sinumpahang salaysay, ikaw ay garbage collector, konektado ka sa munisipyo ng Mamburao. Opo, ako po. So, hindi ka na konektado sa Mamburao. Ngayon po, wala na. Kailan ka pa naalis doon? At parang 2022 po yata. 2020, nung COVID? 22 po. Nung COVID? 22? 22 po. 2022. So, hindi ka regular? Hindi po, Hindi casual. ka regular. Casual ka. Yes po. So, ang trabaho mo bilang casual sa, anong tawag doon sa opisina nyo? GSO? Solid waste po sa... Solid waste. Meron din kayong materials recovery facility, siguro? Meron po. MRF? MRF po. Okay, magaling ang LGU nyo kung may MRF. Yan ang ginagawa namin nun ni Senator Estrada. May MRF siya sa San Juan, may MRF ako sa Tagaytay. Ano ang inyo natatandaan patungkol dito kay LV Vergara, Richard? Nung una ko po kasi siyang makita, may mga pasa na po siya, may mga sugat po, mga gasgas. Kailan mo siya nakita? Una? September po yun, September 15 po. 18 po yata, 18. 2020 po. 2020. COVID na ito. COVID po yan. COVID na ito. Naghahapat kayo ng basura noon kahit COVID. Opo, naka-face mask ng face shield. Naka-face mask. Dito sa, may tuturo mo ba dito kung sino si Manang LV? Opo, siya po. Alin doon? Yung pong bulag. Alin doon? Medyo tumayo ka para ma-mustra mo na maigi. Lapitan mo, kumusta mo? Baka maituro mo si Director sa tumba. Ituro mo kung sinong siya. Let the records reflect that Paul Pinto was pointed to Manang LV Vergara. So, nung una mo nakita si LV Vergara, sa anong pagkakataon? Nung humahakot po kami. Ng basura? Opo. Sa palengke o sa tapat ng bahay? Sa palengke po, tapat din po ng tindahan nila. Ang tindahan nasa tapat ng palengke po. Palengke. So, humahakot kayo ng basura, nakita mo si Manang LV, nagdadala ng basura o? Opo, naghihila po. Naghihila ng basura. At ano nangyari naman noon? Kinuha ko po yung nihila niya tapos nilagay mo sa truck? Nilagay ko na sa truck. So ano ang kakaibang nangyari noong araw na yon? Lagi lang po siya nakayuko eh. Ang itsura ba niya pareho na rin ngayon? Hindi po. Anong itsura niya noon? Nung nakita ko po siya, may mga sugat na rin siya. Pero hindi pa po siya bulag. Mataba, maputi, anong itsura? Kasi kanina sinasabi medyo madungis po. Madungis. Siyempre, may mga bitbit na basura. Opo. Anong oras yun? Umaga po yan. Umaga. So, kinarga niya yung
basura, binitbit niya o hila-hila lang? Hila lang po. Hindi Hila, binigay sa'yo. Kinuha ko po. Kinuha mo. Pagkakuha mo, ikakarga mo sa truck. Opo. Ano yun, may basurahan na. Kasi may basurahan yan o nakalagay sa garbage. Sa, ano po, Bag. sa sako po. Sa Sa sako sako. po na sibuyas. So, basurang pambahay o basura ng tindahan? Mga gulay-gulay po na pinagbalatan. Yung mga natuyo, yung mga Medyo mga nabubulok na po. nabubulok na. So, anong kakaiba doon? May taga, may sugat, ganun ba? Yung pong mga sugat lang, Saan? gas-gas, sa katawan po, sa braso. Hindi sa mukha po, medyo may gas-gas po siya sa ganito. May dugo? O tuyo na? Medyo sariwa pa po nung nakita ko. Tinanong mo siya? Hindi pa po. Ha? Hindi po. Hindi ko pa po tinatanong. Hindi mo tinanong kung ano nangyari? Opo. Basta tinanggap mo yung basura, nag-isip ka lang na, anong nasa isip mo nun? Ang akala ko po, Dadapa? nag-drive lang siya ng lasing, tapos Nagdana, nagsimpla. makilat? Ang akala ko po, nag-drive lang siya ng lasing, Nag-drive ng ano? ng motor po. Motor. O, tapos nagsimplang. Yun po ang nasa isip. Semplang. Opo. Meron bang kasunod na pagkakataon, nakita mo ulit si Manang LB? Ano sumunod na hakot na po? Kailan nyo? Kinabukasan? Sunod na linggo? Ilang beses ba Next kayo magkapot doon? Sa loob na isang linggo? Bali, isang beses lang po. Pero Isang pag, linggo? opo, pero pagka minsan po kasi may time na doon kami nadaan, hinahakot na rin po namin yung mga gulay na ano. Galing Ano yung gamit galing niya palengke. o elf na maliit? Ano, truck po? Truck. Nakita mo siya sunod na linggo? Anong itsura naman niya? Ay, may bago po siyang mga sugat na medyo may May ano siya? May bago pong sugat Okay. na medyo Yung may dating dugo. sugat, ano nangyari? Medyo tuyo na po siya. Di ba yung sugat nagkakaroon ng, ano to, langit ba tawag? Opo, langit. Oh, May mga natutuklap yun. Opo. So, ibang tama naman ito. Medyo iba po yung panibagong sugat niya na nakita ko. Nagtaka ka. Doon na po ako nagtaka. Kinausap mo ba siya? Opo, tinatanong ko po siya Anong tanong mo? kung binubugbog po siya doon. Anong sagot sa'yo? Medyo matagal pa po bago siya sumagot. Pero sumagot. Sumagot po. Anong sagot sa'yo? Binubugbog po siya doon. Hino raw. Hindi ko na po tinanong kung sino po yung nabubugbog. Mr. Chair. Senator Estrada. Pumunta ka ba dito dahil nagmamagandang loob ka lang dahil naawa ka kay Aling LB? Opo, kasi kaya ako po siya nakuna ng litrato dahil naawa nga po ako sa kanya at gusto ko siyang tulungan. Okay, kasi ano ko rin yung tanong. Oh, binubugbog ako. Tama ba yan? Na ako ng isang lalaking naka-t-shirt na blue na sa tingin ko ay tauhan ng tindahan pinagtatrabuhan ng babae. Paano ko sinaway? Nung pong sinaway ako, kinukunan ko na po siya ng picture. Tapos pinaharap ko po yung mukha niya para mas makita ko yung mga sugat. Matutukoy mo ba kung sino ang sumuway sa'yo? Nandito ba siya? Wala po dito eh. Okay. So may pinagsabihan ka ba tungkol sa pag-uusap ninyo ni Aling LV? Doon lang po sa GC na pinasaan ko po ng picture. Doon ko lang po sinabi na baka nangangailangan ng tulong yung babaeng yun. Okay, batay sa salaysay mo, no? Sa sinumpang salaysay mo, may dumating na 3 lalaki sa gym ng munisipyo kung saan kami nagpapahinga. Apa. At itinuro ako ng isang lalaki na sumita sa akin sa pagtatanong ko kay LV Vergara. At maya-maya ay nilapitan nila ako ng 3. 3 lalaki ang lumapit siya? Apo, 3. Sabi nung isa na sa tingin ko ay boss nila, ay bakit ko raw kinukunan ng picture si LV? Hindi po ako umimik, pero sinagot ko ng bakit po sabi ng babae binugbog niyo raw siya? Tama ba yan? Apo. Sa tingin mo hindi yung lalaking amo? Siya po, yung lalaki po. Ah, siya. Pwede ba Kasama po identify? doon sa 3. Asawa niya? Anong sabi? Yung pong lalaki. Kasama po doon sa 3 sumaway po sa akin. Ah, so pwede ka tumayo at ituro mo kung sino yung lalaki nagsabi sa'yo? Apo, pwede. Sige na. So, tinuturo mo yung asawa ni Franz na si Pablo Ruiz. Sige, bumalik ka na. The committee secretary is directed to note the same description being made by Okay, Mr. tapos, Paolo. Richard ito. Tapos Richard, sinagot din ako ng tauhan na hindi mo ba alam na kaya sinasaktan yan ay naglalagay ng buhok sa pagkain at naglalagay ng patay na daga sa pagkain. Pinabura sa akin ang larawan na kinuha ko. Sinabihan din ako ng amo na kung hindi ko raw buburin ay dadalhin daw ako sa pulis kasi bawal na daw ang ginawa ako. Sinabi niya pa na hindi mo ba alam na matagal na sa amin si LV? Sinagot ko po ulit na matagal na pala sa inyo yan. Ibig sabihin, matagal nyo nang minamaltrato yan. Sinagot ulit ako ng amo, aba ay magaling ka pala magsalita, burahin mo na lang ang picture. Binura mo ba yung picture? Apo. Pero Binura- bago ko po binura yun, naipasa ko na po sa GC namin. Ano po? Bago ko po nabura, naipasa ko na po sa GC. Sa group chat po. Ah, naipasa mo na. Apo. So, talagang pinilit niyang burahin yung litrato. Kinuha ba niya yung cellphone mo para malaman na talagang Hindi, binura mo? pinakita ko na lang po sa kanya na tinanggal ko na yung picture tapos sumalis na po sila.
Okay na. So isa itong amo niya doon sa tatlong lalaki no na identify mo. Apo. Sino yung tauhan na pinagbantaan ka na dadali ka sa pulis? Siya rin? Kasama po siya nagsabi. Siya rin nagsabi? Apo, yung dalawa pong tauhan niya, gusto niya na po akong ipabitbit dun eh. Ano? Gusto niya na po akong dalhin sa sa station po ng pulis. Gusto kanyang dalhin sa police Opo, station? kasi bawal Ito, daw- bawal ito si daw po. Pablo Ruiz. Apo. Oh, Mr. Pablo Ruiz. Tinakot mo ba? Yes, sir. Yes, sir. Or, pakilas ng konti kasi medyo mahina bagay yung tangay ko. Tayo nga po. Totoo bang nilapitan mo siya doon sa gym ng munisipyo? Opo, linapitan ko po siya. Oh. Gawa na po yung Well, matanggal picture yung niya po Facebook sa picture na po sa tindahan. Kasi nadala kami kasi nung 2014, gawa nung may nagpipicture sa amin, ay nahold up po kami ay. Kaya nahold up po kami po. Kaya pinilit ko pinatanggal sa kanya, baka kung ano-ano na naman po yun. Mura yung kinuha niya litrato ni Manang LV dahil sinabi mo raw na matagal na si Aling LV sa inyo dahil yung kasalanan ni LV naglalagay raw siya ng buhok sa pagkain, patay na daga, etc. etc. Kaya mo pinabubura. Wala man po, hindi ko naman minumura po. Ha? Hindi ko po siya minumura po. Hindi ko sinasabing minumura mo. Pinabubura mo yung litrato. Kaya pabubura ko po talaga po yun. Bakit? Gawa po kasi nung 2014 po, kami ay may nagpipicture din ng mga lalaki doon. Eh, nadala kami kasi baka maulit-ulit, kaya pinabura ko po yun, yung picture doon sa... Sino yung kasama mong dalawang lalaki? Wala ako palang mag-isa po. Tatlo yung sinabi mo, Richard. Tatlo po. Sino yung dalawa? Wala po ako lang po mag-isa, pumunta kami sa may gym po, nandun po naabutan sila po sa gymnasium. Ano? Sa gym po sila abutan po. Sa gym? Opo. Paano mo naman nalaman na nakunan niya ng litrato si Aling LV? Eh, nakita ko pa naman sa labas po na pinipicturean niya po dahil malapit lang po sa basurahan at saka sa tindahan namin po. Doon mo lang ba siya nakilala? Opo. Ha? Yun lang po, minsan lang po. Itong si Richard. Opo. Tapos, nung nagpapahinga siya roon sa gym ng munisipyo, bigla mo lang siya pinuntahan. Opo, pinuntahan ko po siya dahil pinapatanggal ko po nga yung picture po na na pinicturean yung tindahan. Kasi nadala kasi kami po yung nangyayari sa amin po nung I'd like to recognize the arrival of Senator Ronald Bato de la Rosa. Go ahead. Totoo ba yan, Richard, na pinabubura niya dahil sabi niya, minsan daw malapit na siya ma-hold up doon sa tindahan? Hindi ko po pinipicturean yung tindahan niya, si Nanay LV po ang pinicturean ko. Yung picture na kinunan mo, hindi naman yung tindahan, di ba? Si Aling LV? Opo. Oh. Ginong Pablo. Hindi naman kinukunan yung tindahan mo eh. Si Aling LV kinukunan niya ng picture dahil naawa nga ito si Richard dahil pasa-pasa nga yung katawan. Hindi po sa tindahan po namin na nakaharap sa Nakita ko yung picture, wala naman tindahan na nakalarawan doon sa litrato eh. Panay pasa ni LV yung nakita ko sa litrato eh. O ano yung sinasabi mong tindahan ng kinukunan? At bakit ka nangangamba na maka-hold up ulit? Namitang kang hold up sa'yo. Ewan din mo tindahan yung kinunan niyang litrato. Ayun, ano, yung nakita natin sa picture, kami tindahan namin. Walang tindahan. Kinunan mo ba yung tindahan? Hindi po. Sino kinunan mo? Si Nanay LV po. Oo. Nasa yung litrato? Pwede ba i-ano dyan? Makita? At paano mo nalaman na nasa gym si Richard? Yes, sir, ano, tipo. Paano mo nalaman na nasa gym si Richard? Para puntahan mo? Paano mo nalaman na nandun si Richard sa gym? Dahil pinuntahan mo sa gym, di ba? Sa munisipyo. Your Honor, pakilakas I'm na not lang asking po. you. Paano mo nalaman na nasa gym si Richard? Kasi po yun, ano, kasi doon sila lahat na nagbabasura, doon sila nagtatambay po pagkatapos ng basura. Paano mo nalaman doon sila tatambay? Paano mo nalaman doon sila nag-i-standby? Minsan po, doon ko sila kasi nakikita po nag-i-standby po pagkatapos ng trabaho nila. Alright, can you please, ayan yung litrato. Nasaan ang tindahan dyan? Yung tabi niya po yan, katabi po yung banban po. Tindahan na po yan. Tindahan? Opo. Nakikita, nasa tindahan, wala akong nakikita tindahan dyan. Ang kinukunan niya, dalawa yata yung slide niya, no? Dalawa yung picture niya, di ba? Close up lang isa. Nakita mo yung pasa at maggalos sa braso ni Manang LV. Yun ang kinukunan. Walang litrato ng tindahan na kinukunan nitong si Richard.
Ano yung sinasabi mo tindahan? Your Honor, kasi yung tabi ng van, dito lang banda po yung tindahan. Kaya siguro, kaya mo pinuntahan si Richard dun sa gym para pagtakpan yung ginagawa ng asawa mong pagmamaltrato. Tama? Hindi po, Your Honor. O, bakit there is no reason for you to go to the gym and confront Richard to remove or to delete the pictures that was taken? Sinungaling ka eh. Sigot. Hindi po, Your Honor. Anong hindi? Kaya mo, ako ang opinion ko, siguro, I think my colleagues here will also share the same opinion. Kaya mo sinugod si Richard dahil, at pinabubura mo yung litrato na kinunan niya na may galos si Aling LV dahil pinagtatakpan mo yung karumal-dumal na ginagawa ng asawa mo dito kay Aling LV. Ayaw niyo mapahiya. Tama? Hindi po, Your Honor. Ano tama doon? Dahil sinasabi mo, kaya sinugod mo si Richard at pinadidelete mo yung litrato dahil baka ma-hold up yung tindahan nyo. Yun ang sinabi mo kanina. Dati po kasi, Your Honor, na na-hold up po kami. Walang tindahan dyan. Ang kino-close up yung mga galos sa braso ni Manang LV. General Joseph Santos Estrada, yung building sa likod, yung ba yung tindahan nyo? Yung malaki yun, no? Yung ba yun? Sa inyo ba yun? Ano yun, nasa likod na yun? Yung ba, sir, yes or no lang? Palingki po yun, Your Honor. so Dito po sa amin, Your Honor. So, yung nasa likod, hindi nyo tindahan nyo, wala rin kayong pwesto roon? Wala po, Your Honor. Ayun, Dito lang po yan, katabi mismo na Your Honor. Diyan siya kasi nagpipicture, nakaharap sa aming tindahan, Your Honor, dito banda. So, ang sagot sa tanong kay Senator Estrada, ang pinicturan, hindi yung tindahan kung hindi yung galos. Yung ba ang ginawa mo, Richard? Yes po. Opo. Ayun. If Senator Estrada will... Wala kang intensyon na kunan ng tindahan. Tama ba ako? Wala po. Ang intensyon mo lang kunan yung galos. Tama. Yung sugat ni Aling LV sa braso. Opo, yun lang po talaga. Okay. Siguro maituloy ko, Senator Estrada, yung ikaw ay nagtatrabaho sa munisipyo, hindi naman ikaw siguro yung driver ng truck, ano? Hindi po. Okay. Kita pa po yun. May pahinante kayo. Ilan kayong pahinante? Hindi ko na po matandaan kung ilan Hindi, po yung pag lumalakad yung truck, nakuha ng basura, ikaw lang ba mag-isa, driver? Nung time po na umabot po kami ng basura, marami po kami kasi marami. bali 3 truck po doon sa... Hindi, yung truck ninyo. Ilan kayo? Bawat isang truck, ilan yan? Isang pahinante, 2 pahinante, isang driver? 4 po, kung minsan po 5. Kasi yung 3, yun ang kukuha ng basura, yung isa nag-aabang sa truck, ipinapasa na lang doon, Opo. siya mag-aakyat, di ba? Pero nung mga panahon po yun, lahat po ng mga tao sa truck ay nagsama-sama. Kaya marami po kami. Marami kayo. Opo. Naikwento mo ba ito sa ibang mong kasamahan? Sa driver o ibang kasamahan? Opo, alam po nila na ano May na... kinunang kang litrato na kasi may previous incident na ito yung kinukwento ko sa inyong may sugat-sugat. Nandito uli siya, nagbigay ng basura sa atin. Kaya ko kinuna. Pero pinadilit nung amo, nung 3 lalaki. Naikwento mo yun? Hindi po. Hindi mo na naikwento? Opo, sa GC lang po, sa group chat lang po talaga na naipasa. Ayun. Pero yung mga kasama mo sa trabaho, naikwento kasi nagbe-break kayo, nagme-merienda kayo, nagkakape kayo pagdating sa MRF. So, inakunan ko na naman ng litrato, yung si Manang LB. Nakita niyo ba? May naikwento hanggang ganon? Wala po, pero alam po nila na nakunan ko ng picture yung si Nanay LB po. So, alam din nila kung bakit mo kinukuha ng litrato? Para makita yung sugat? Hindi po, hindi rin po. Ayun. So, wala silang tanong, bakit ka inaawat nung ano? Bakit pinapadilit? Walang tanong ganon. Wala pong ganun. Mr. Chair? Senator Richard, Estrada and then Senator De La Rosa. Richard, teka, bakit interesado ka kunan yung sugat ni o galos ni Aling LV? Naawa lang po talaga ako sa kalagayan niya. Hindi pa ganito ang kanyang kondisyon nung kinunan mo ng picture. Hindi pa po. Hindi Hindi pa po siya bulag. Hindi pa siya bulag. Opo, pero may mga sugat na nga po na. Sa kanang braso lang yung kanyang galos at sugat. Opo. Ha? Opo. Parang nagsipla nga po sa sa motorsiklo. So plain and simple, naawa ka lang kaya Naawa mo lang. kinunan litrato. Alright. Mr. Chair? Candace, you have an introductory statement? Or Wala naman, Mr. proceed with Chair. the questioning? Sorry, I'm late. Just would like to know if Richard Pinto has already shared with this committee what happened during their confrontation with Mr. Ruiz regarding the removal of the picture. Ano bang He's doing it right now. He's doing it okay, right now. okay. Gusto ko lang malaman kung bakit siya kinausap, paano siya kinausap. Opo. At sumagot na rin si Mr. Ruiz kung bakit sila, like to acknowledge the arrival of Senator Tulfo as well. Thank you, Mr. Chair. Sinagot ni Mr. Ruiz yung tanong ni
Senator Estrada. Yung version ni Richard. Na pinapa-delete yung litrato. Ito na nasa harapan natin ngayon. Mr. Chair, gusto ko lang malaman sana, Mr. Chair, yung version ni Richard, yung kanilang... Okay, ulit. For the benefit of Senator Tulfo and De La Rosa, kinuha mo litrato, hinarap ka ng 3 lalaki, pakiulit ng in 2 minutes, pinakamatagal. Ayun po, yung kinunan ko na po siya ng litrato. Sinaway po ako nung, yan po yung nasa picture na lalaki na yan po ang sumaway sa akin. Tapos pagkadating po namin ng munisipyo, doon po sa may gym, sa pahingahan po namin, kasama po siya sa 3 lalaki. Anong ginawa sa'yo? Sinaway lang po ako at pinatatanggal ko yung litrato na kinuha ko. Sino nagutos daw? Sino nagutos? Kasama po siya sa, isa po ang mismo nagsabi na tanggalin ko yung... Mr. Ruiz, Opo. kasi sabi niya na takot daw ma-hold up sila. Yun ang sabi niya? Yun po sabi niya. Takot siya ma-hold up? Sabi niya po. Yung kasasabi lang ngayon. Sabi lang ngayon. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Excuse me. Pablo Ruiz, sino yung naka-blue na yun? Hindi ko po kilala, Your Honor. Hindi mo kilala? Hindi Hindi po. mo tauhan yan sa tindahan? Hindi po, yung nakakulay po, hindi ko po kilala po yan. Sige, sige. Kasamahan sa trabaho yon? Di ba? Hindi po. Marami kayo, sabi mo sa truck. Hindi po, yan po yung sumaway sa akin. Yun ang sumaway. Opo. So, empleyado yan ni Mr. Ruiz, unang tindahan. So, empleyado Siguro mo. Kung isa siya sumaway eh. I-close up mo nga, pwede ba i-zoom? Oh, tingnan mo. Hindi ko ka talaga kilala, Your Honor. Ha? Hindi ko po talaga kilala, Your Honor. Richard, isa yan sa sumaway sa'yo. Opo. Sumaway sa'yo the same day, kaya naalala mo dahil naka-blue na t-shirt? Opo, yan po. Kasama din po siya sa, sa munisipyo. Sinungaling talaga ito. Sa pagsaway po. Ano, Ginoong Pablo? Lumapit ka sa screen. Tingnan mo. Mabuti. Oh, ito naka-blue. Your Honor, parang hindi ko na makilala, Your Honor. Ha? Parang hindi ko nakilala po, Your Honor. Tumutulong kay Aling ay, hindi makikita na Aling LB to. Tumutulong kay Aling LB to, yo. Di ibig sabihin tauhan mo. Your Honor, talaga hindi ko matandaan. Sige na. Mr. Chair. You recognize? Thank you, Mr. Chair. Mr. Ruiz and Mrs. Ruiz, andito na po sa amin ngayon yung result ng polygraph test na ni-request ko. Senator Tulfo, we will be, with your permission, we will be establishing first the, we have the presence here of the NBI. Siguro kung pwede mo munang i-hold muna yan para mamaya pati establish muna natin yung credibility ng NBI, yung gumawa. Pwede ko na pa-establish ngayon, Mr. Chair? Meron pa tayong isang nalalabing testigo na pinatawag natin na bagong dating na hindi pa natin natatawag for purposes of orderliness here. We have alias Pau Pau na nasa na si alias Pau Pau. Pakita sa kamay. Ito. Kung para maiayos natin, ito munang si alias Pau Pau. Ang ating, tapos ka na ba sa Estrada kay Mr. Chair? Paul? Mr. Chair, meron lang tatanong dito sa mag-asawa. If you allow me. Go ahead. Related to Paul or dito na sa bagong testigo? Hindi kasi ako na-brief tungkol sa bagong testigo na balito may about the new. Meron tayong 3 bagong testigo, si Miss Melinda, Manang Melinda Magno, kasama yung kanyang anak na si Jerwel na sumulpot kasi ang pinag-usapan kasi Senator Tulfo nung huling hearing, sinasabi ni Manang LB na siya ay nagsimula magtrabaho 2017. Ang sinasabi ng mag-asawang Ruiz, sila ay namasukan si Manang LB 2019. So ngayon pinatutunayan ni Manang Melinda na 2017. Si Paul naman ay yung ito sa basura. At meron ding isasalaysay sino yung bago? Pau Pau na ngayon lang sumulpot din. Mr. Chair, kaya tayo nandito lahat ngayon is to establish kung itong dalawang mag-asawa ay nagsisinungaling o hindi. Regardless kahit nalang witnesses pa tayong isasalang natin dito, the ultimate talagang gusto nating mangyari is to establish na nagsisinungaling itong dalawa o hindi. At kapag nagsisinungaling, then makakasuhan natin ito at makukulong. Yun lang po yun para sa akin. So sana po, yung tatanungin ko sa kanila, kasi I wasn't informed na meron pala mga bagong witnesses. Really, I wasn't really informed. I didn't know. Kasi kung I know, then I should have prepared my questions para dito sa mga witnesses. But anyhow, para sa akin, regardless kung meron tayong 10 witness o 1,000 witness, still, in the end, ang gusto natin malaman kung nagsisinungaling to o hindi. Itong dalawa, yun lang po yun eh. So sana kung papayagan nyo ako, ang kakatanungan ko ay para ma-establish once and for all na talagang itong dalawa ay sinungaling. Yun lang po yun. Okay. Senator Tulfo, with due respect to our members here, pwedeng tapusin muna natin to si alias Pau Pau para mabilis lang ito. Kasi
ngayon lang sumulpot ito na very relevant din ang kanyang Okay, kasabihan. then can I use my time? Pa ako na lang magtanong kahit Yes, na wala yes, akong information. definitely. Establish ko lang si alias Pau Pau. Sige and po, then ako na po mag-establish. You will have the first crack. Ang pangalan mong tunay ay Paulo Custodio Tuling, alias Pau Pau. Ikaw ay nagnanirahan sa Mamburao, Mindoro, Occidental. Pakiko ng mic. Tama po ba yun? Tama po. Pwede bang malaman kung kailan mo unang na-encounter ito si Aling LB at ano ang itsura niya nung una mo siya na-encounter? Nung pagpasok ko po dun sa bilang trabahador po ni Ate Franz po. Trabahador ka pero akala ko ikaw ay nagtatrabaho sa munisipyo o Hindi. sa NEDA, Hindi po, sir. sa BSA. Kasalukuyang tatrabaho pa lang po ako sa PSA po. So namasukan ka rin kina Ma'am sa mag-asawang Ruiz. Opo, sir. Bilang pong assistant lang po. assistant. Pero matagal ka nagtrabaho doon? Hindi po, sir. 2 weeks lang po ako nagtrabaho. 2 weeks lang. So nasaksihan mo ba kung paano minaltrato si Aling LB? Opo, sir. Ayun. Yun ang siguro itutuloy ng mga katanungan ni Senator Tulfo kung sinasaktan, minumura, nakita ng iyong dalawang mata at kung ano naman ang iyong naging reaksyon. Thank you. Thank you, Mr. Senator Chair. Tulfo, you have the floor. Yes, Mr. Pau Pau, isa po kayo nakasaksi na sinasaktan itong dalawa si Manang LV. Opo. Okay. Pasensya na, late ako. I wasn't informed on time na magkakaroon ng hearing today. Kailan niyo po na-witness yung pananakit nitong mag-asawang Ruiz kay Manang LV? Actually po, Senator Rapi po, hindi ko po talaga na-witness. Yun po ay naririnig ko lang po. Then, nakita ko lang po si Ate LV na naghuhugas po ng kanyang bibig at saka po sa ari niya dahil po gawa po dun sa sili. Okay, naghugas ng bibig. Nasaan po kayo noon at nasaan si Manang LV? Nandun po sa likod po nung tindahan po. Sa likod ng tindahan. Opo, dun Kayo po sa... ba'y trabahador din ng mag-asawang Ruiz? Hindi. Yes po, Senator. Pareho kayong trabahador. So, Opo. nakita mo na naghugas ng bibig and then you ask her, tinanong mo siya kung ano nangyari. Yes po, sir. Anong sinabi niya po sa inyo? Sabi niya po sa akin nilagyan daw po siya ng sili. Inuugasan niya po kasi po daw pumanghang. At sino raw naglagay ng sili? Si Ate Franz daw po. Okay. Matapos mo marinig sa kanya na nilagyan siya ng sili at sinabi niya si Ate Franz ang may kagagawan, anong sumunod na ginawa niyong aksyon? Wala po, Senator. Kasi po, hindi po kami makagawa ng aksyon sa takot na rin po namin. Was that the first time na nakita niyo? Nasaksihan niyo yung paghugas niya ng bibig or nakausap mo siya at sinabi niya na may ginawa sa kanyang hindi tama si Mrs. Ruiz? Hindi po, Your Honor. Narinig din po namin, nakikita din po namin na sinasaktan po si Ate Elbet, minumura niya din po. Okay. Makailang beses mo na nakita sa dalawang mata mo habang sinasaktan si Manang LV kung meron man? Nasa isang beses lang po. Isang beses. Yung sa isang beses nakita mo siya sinasaktan, anong klaseng pananakit at saan banda? Yun po yung sinuntok po si Ate LB. Saan siya? Sa bandang lugar yun? Sinusuntok po si Ate LB ni Ate Franz po sa braso niya po. Sa braso. Pero saang lugar? Sa ng bahay? Sa tindahan? Doon din po sa tindahan nila po. Sa tindahan. Okay. Anong araw yun at anong oras? Yun lang po ang hindi ko po maalala po. Sige. So, yun yung isang beses nakita ng dalawang mata mo, sinusuntok mo sa braso si Manang LV ni Mrs. Ruiz. Anong dahilan ba niya sinusuntok sa braso? Kasi daw po, Your Honor, ginagamit daw po ni Ate LB ang mga gamit po nila. Anong klaseng gamit? Yung katulad po sa personal hygiene, yung yung toothbrush, ginagamit daw po ni Ate LB. Totoo naman o hindi? Sa inyo palagay? Hindi po. Kasi po si Ate LB po wala naman pong ginagamit na toothbrush. Kasi sabi niya po sa amin, ano pa daw po ito toothbrush niya, wala na nga daw po siyang ngipin. Okay. Now, yan yung nakita ng dalawang mata mo na sinusuntok sa braso si Manang LV ni Mrs. Ruiz dahil nga ginamit daw kuno yung kanyang hygiene Yes po. ng mga gamit. Tapos ngayon, bukod pa dun sa nakita mo sa dalawang mata mo, sabi mo, narinig mo na nananakit itong si Mrs. Ruiz, sinasaktan si Manang LV. Tama? Opo. Mga ilang beses. Sa malala mo. Madalas pong masaktan si Ate LB po kasi po marami daw po siyang ginagawang kasalanan. Pero sa matatandaan mo lang, 5, more than 5, 6, Nasa more than 5 po siya, sir. more than 5. At dito sa more than 5 na pananakit nitong si Mrs. Ruiz pa o kasama si Mr. Ruiz? Hindi po, sir, si Ate Franz lang po. Okay, si Mrs. Ruiz na more than 5 na narinig mo lang, hindi mo nakita ng dalawang mata mo. Anong klaseng pananakit ang ginawa nito si Mrs. Ruiz kay Manang LV? Yung pong suntukin si Ate LB sa braso niya, sigmuraan, untog po sa may freezer, yan po. Ganun po ang ginagawa sa kanya. Senator Tulfo. Kanina mo pa binabanggit yung Franz. Sino ba yung Franz? Pwede mo ba ituro dito? Yes po. Pwede mo lapitan, ituro, ma-identify mo. Samahan ka ng usaha. Tumayo Yes ka. po, yes po. Tumayo ka. Lapitan mo, may distansya ng 1 metro kung naituturo mo. Anong kulay ang suot?
let the secretariat capture that pointing demonstration by Mr. Pau Pau, and to have that reflected in the records of these proceedings that Mr. Pau Pau pointed to Mrs. Ruiz as the alleged culprit in all the violent acts committed against Manang LB. Makupo ka na. Senator Tulfo, you can resume. Salamat, Mr. Pau Pau. So, yung sa more than 5, it could be 6, 7, a dozen, or even 100 times. Kasi pag sinabi more than 5, hindi mo na mabilang kung ilang beses. That's good. Now, puro suntok and untog. Yung untog ay ulo ni Manang LB, inuntog nitong yung tawag mo sa kanya, Ate Franz, aka Ate Franz, or actually Franz naman talagang pangalan niya, or Mrs. Ruiz. Inuntog sa freezer. Opo. Isang parte ng freezer. Doon po yun sa labas po. Hindi, sa isang parte. Pagdad yung freezer, di ba? Mataas ba yung freezer o maliit? Dun, yung ano po, yung nakahiga pong freezer. Yung nakahiga. Opo. Saan niya inuntog? Banda sa parte. Sa pagkakaintindi mo, sa pagkakarinig mo, kasi narinig mo lang ito, di ba? Doon po sa gilid po. Sa gilid. Opo. Okay. So, sa lahat ng insidenteng ito, ng pananakit, pag-uuntog, panununtok, wala bang nakaisip sa inyo na magsumbong sa barangay? Wala po, Your Honor. Okay. O wala sa inyong nakaisip na kumprantahin siya at pagsabihan? Opo. Kung gagawin po namin yun, mawawalan po kami ng trabaho. At sa takot na rin po namin, kaya po hindi na rin po kami nag-report. Tama. I agree. So, bukod kay Manang LV, meron pa ba sa inyo ang sinasaktan? Wala naman po, Your Honor. Okay. Sa iyong palagay, anong dahilan kung bakit si Manang LV ang paborito niyang gawing pansimba? Sir Tulfo, if I may interject. Sa iyong sinumpaan sa laysay, sinabi mo, dinuduro ka niya at minumura. Opo. Sinakta ka ba? Hindi po. Pero minura ka? Minura niya po ako. Bakit ka minura? Yung pangalawang araw ko po yan, sir, na nagtatrabaho po. Na buong maghapon na pong nakatayo sa kaka-assist po ng customer, nag-aayos po ng gulay. Tapos sa glitan lang po umupo ako dahil po sa sobrang sakit na po ng aking paa, kakatayo po. Nakita niya po ako na umupo. Sabi niya po sa akin umupo ka naman, putang ina mo ka, tumayo ka, magtrabaho ka dyan. Yun po yung Ulit na, pakiulit. Sabi niya po sa akin. Napagod ka na, nangangalay ka na. Opo. Dahil maghapo ka na katayo, umupo ka, anong sabi sa'yo? Sabi po sa akin, umupo ka na naman, magtrabaho ka, yung po ang sabi sa akin. Good ka? Hindi po, sir. Bigla na lang po ako tumayo at nag-assist lang po ulit ng customer. Tuloy-tuloy lang. Naulit yun? Opo, Your Honor. Ganun din, na pagkakataon, nakatayo ka, nangalay ka, naupo ka, nagpahinga. Hindi ka sumagot na, pagod na ako, kaya umupo ako, pahinga mo ng konti. Hindi po, kasi po sobra pong tapang talaga ni ate. Naulit ba yun? Naulit po yun sa amin, sir, pag kami pong magkatrabaho. Ikaw sa'yo? Sa akin po, naulit din po yun, sir. Ano naman insidente? Yung pong umuwi na po, yung may nasira po akong repolyo. Buwa sa'yo? Namura po ako. Binanggit mo kanina? Opo. Senator Tulfo, you have the witness. Okay, Mr. Papaw. So, lahat kayo nakatikim ng pagmamalupit. It doesn't have to be yung pananakit, physical, pero kuminsan emotional kasi namumura kayo. Yes po. Tinatawag kayo ng kung ano ng pangalan. Yes po. Okay, hindi lang ikaw, kundi pati mga kasamahan mo. Yes po. Now, si Manang LV, ang palagi niyang napagdiskitahan na hindi lang murahin siguro, pati saktan na. Anong sa palagay mo, bakit si Manang LV ang napagdidiskitahan niya palagi? Sa kwento po sa amin ng mga katrabahador ko po doon, si Ate LV daw po ay nagnakaw. Yun po ang kwento din ni Ate Franz po sa amin, nagnakaw daw po yun. Pinagkakatiwalaan daw po niya yung dati, tapos nagnakaw daw po si Ate LV. Okay, sinabi niya nagnakaw doon si Manang LV. Opo. Okay, sa inyong pagkakaalam, totoo ba hindi? Sa pagkakaalam ko po ay wala pong katotohanan kasi po itinatanggi po yun ni Ate LV. Okay, good. So, nung time na yung dito kay Mrs. Ruiz na nagnakaw si LV, pinabarangay niya ba? Yun po ang hindi ko na po alam. Ano raw yung ninakaw? Ninakawan daw po sa Ate Franz ng pera po. Magkano raw? Malaking halaga daw po. Ito na yata yung 12,000, nung during the last hearing, nasabi niya 12,000. Ninakawan daw siya ni Manang LV. Since then, doon pa nag-umpisa yung pananakit na? Kasi yung po, pagmamalupit? hindi ko po alam yun. Kasi po nung pumasok po ako, bago po ako nag-umpisa ng trabaho po kay na Ate Franz po, nakita ko na po si Ate LV na marami pong sugat sa katawan, peklat, at saka po matungis siya. May mga pasalin po. Madungis? Opo. Describe madungis. Paano madungis? Yung, alimbawa po yung hindi na po nakakaligo yung tao isang linggo. Sobra po, para po may mga patay na siyang libag, tapos mga pasapa pa po. At araw-araw, madungis si Manang LV, nakikita ni Mrs. Ruiz, nakikita ni Mr. Ruiz. Yes po. At wala silang sinasabi, wala silang ginagawa. Yes po. Hindi na sinasabihan, Manang LV, ano nangyari sa'yo? Ba't marumi ka? O madungis in your own word. Ba't madungis ka? Ano nangyari? Walang ganong klaseng pagtatanong mula sa kanila? Wala po. So, ibig sabihin, kinukonsinti nila. Alam nila na marumi siya, and yet okay lang sa kanila. Parang gano'n na po. Hindi silang tataka bakit ka madungis. So, parang okay sa kanila madungis ka kasi kami may kagagawan kung bakit ka madungis. Parang gano'n siguro. Para pong kayo na pong nangyari. Kasi, siyempre, kung
kung concerned sila at wala sila kinalaman sa pagiging madungis niya, siyempre sabihin nila, ba't ka madungis? Maligo ka nga, magbihis ka nga. Ayaw namin ng madungis na bahay na ito. Pero nakita nila madungis siya, pinabayaan lang nila para bagang alam na nila at kasama sila. Opo. Doon sa dahilan kung bakit siya madungis. Opo. Tama. Kailan mo nadatnan na si Manang LV ay hindi na nakakita? Nung start ko po doon ay hindi ko po matandaan ang saktong date po ng pagtatrabaho ko doon. Pero February 2022 po, 2020, nag-start po ako ng trabaho doon. Nung pagdating ko po doon, yun na nga po, nakita ko po si Ate LV na madungis, marami pong sugat sa katawan, peklat. Yung ano po, yung isa po niyang mata ay maputi na po, para pong bulag na, ganun po yung... Okay. So bukod sa madungis, nakita mo maraming sugat at saka meron ng puti na isang mata. Yes po. Again, nakita nilang dalawa itong mag-asawa and yet wala silang reaksyon. Ibig sabihin, hindi nila tinanong si Manang LV, ano bang nangyari sa mukha mo? Saan ba yung mga sugat halimbawa? Sa may leg po, sa braso. Okay. Visible ba yung mga sugat? Opo, visible po siya, nakikita po. Good. So ngayon, nung makita nila, bukod sa madungis, nakita nila yung mga sugat niya sa DH, saan pa? Sa braso po. Sa braso, mga paa. And yet, hindi nila sinita. Anong nangyari sa sugat mo? Walang ganon. Wala pong ganun, Your Honor. Kahit man lang sabihin, sinaktan ka ba ng mga kasama mo, nadulas ka ba, natumba ka ba, kinamot ka ba ng pusa, walang ganun tanong. Basta Wala po. dead ma lang, ika nga. Wala po. Okay. Opo, ganun po. And then, nakita nila na puti na yung mata, something's wrong. Nung pumasok si Manang LV, okay pa yung mata niya. Ngayon, pumuti na yung mata, wala pa rin silang concern. Wala po. At wala kang narinig na offer mula sa kanila na, Manang LV, pagamot ka namin. Wala po. Wala. Opo. So, kumbaga, manhid lang. Opo. Now, sa pagkakaalam mo, sa pagkakaintindi mo, kayong lahat, bakit ganon? Bakit wala siyang pakialam doon sa kalagayan ni Manang LV na sabi mo madungis, maraming sugat, at puti na yung isang mata na nabubulag na sa piling mo, kayong magkakasama, siyempre, nag-usap-usap kayo niyan, di ba? Ano sa palagay niyo, bakit pinapabayaan niya nilang dalawang mag-asawa si Manang LV na ganon yung estado, kaawa-awa? Sa pagkakaintindi ko po, si Ate Franz po ay gumaganti kay Ate LV po. Gawa po daw doon sa ninakon po na pera. Okay. So, ibig sabihin, para sa inyo, alam nyo, nakita nyo, na talagang itong si Manang LV ay sadista. Si Ate Franz po ang sadista. I'm sorry. Itong si Mrs. Ruiz ay sadista. Opo. At kasama na itong si Mr. Ruiz. Sa pagtatrabaho ko po doon ng 2 linggo po, ay hindi ko po nakitang nanakit po si Kuya po. Pero alam ni Mr. Ruiz na itong kanya Mrs. ay nananakit. Alam po. Alam niya na itong Mrs. niya ay sadista. Alam niya po. At alam niya na yung Mrs. niya ay nanununtok, naguuntog ng ulo. Alam niya po yun. At alam niya kung bakit maraming sugat si Manang LV. Opo, alam niya po yun. Kasi po asawa niya po yun. Kasi asawa niya. Opo. On top of that, ay kita rin niya. Opo. And yet, wala siyang ginagawa. Opo. Sa palagay mo, bakit? Hindi ko po maalaman dahilan, pero baka po dahil po dun sa sinasabi po ng mga kasamahan namin at sinasabi din po ni Ate Franz na nagnakaw sa Ate LV. Kaya po gayon. Ni minsan, wala kang narinig, kayong narinig na inaawat nitong si Mr. Ruiz, si Mrs. Ruiz na tama na yan, wag mo nang saktahan o pabayaan mo na yan. Walang ganon. Minsan po umaawat po si Kuya po pagka sobra na po yung pananakit ni Ate Franz. Pag sobra na. Kailan mo nakita yung insidente na inaawat niya si Mrs. Nel sobra ng pananakit? Doon po yun sa pangalawang, after 1 week ko po doon sa inanuhan po siya ng sili. Doon na po, inawat po si Ate Franz. Okay. Anong klase pananakit na ginagawa niya? Doon po yung pinagdikdikan po ng sili si Ate LV. Tapos Paano ulit? nakita ko pong pinagdikdikan po ng sili po, yung nagdidikdik po ng sili yung isa ko pong kasamahan. Tapos po yun ay kinuha po ni Ate Franz at galit na galit po siya kay Ate LV. Tapos doon po siya inaawat po ni Kuya po. Nagawa na yung sili na ilagay na sa... Opo, bago po naawat ay nalagyan na po si Ate LV. Nalagyan na saan? Baka po, hindi ko po siya nakita mismo kasi po after noon mga ilang minuto po ay nagpaalam po ako kay Ate Franz na ako iihi po sa CR. Nakita ko po doon si Ate LV po ay naghuhugas na doon ng kanya pong bibig. So, okay, nagugas may big. And then doon, inawat na nitong si Mr. Ruiz. Opo, bago Anong klase pag-awat ang ginawa niya? sumigaw po si Kuya po na tama na yan. Tama na. Tulfo, if I may interject. Yung pagdidikdik ng sili, dinikdik yung sili dahil isusubo o talagang nagdidikdik ng sili dahil gagawing panghalo sa ulam o Hindi po, sabi talaga, po. para kay Manang LV talaga yun. Opo. Inutusan Para daw po- idikdik para isubo. Para daw po magtanda si Ate LV. Natatandaan mo yung pangalan ng nagdikdik? Hindi ko na po matandaan kasi po 2 linggo lang po ako doon, hindi rin po ako. Siling pula? Opo, Tuyo? ganun po. Salamat sa Secretary of the Witness. So, Mr. Ruiz, in fairness to you, umawat ka rin pala. Okay. Bakit ka umawat? Naawa ka ba kay Manang LV o nakita mo labis-labis na ginagawa ni Manang LV?
Your Honor, wala naman po ko inawat kasi wala naman po ako nakita na nag-aaway. Hindi, yung CD na nilagay ni Mrs. Ruiz sa bibig ni Manang LV, kaya umawat ka. Pero umawat ka rin. Wala po nakita po, Your Honor. Wala ka nakita. Wala po. Wala ka talagang kita. Wala po, Your Honor. Okay. Baka mamaya ikaw ang susunod na ipapa-contempt ko. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Yung ulo ko, kumukulo na. Talagang saksakan kayong dalawang pagkasinungaling. So anyway, meron pa bang ibang insidente na umawat ito si Mr. Ruiz dahil nakita niya labis-labis na ginagawang pananakit kay Manang LV? Wala na po, Your Honor. Yun lang. Apo. Now, yung pag-utos ni Manang yung pag-utos ni Mrs. Ruiz kay Manang ay doon sa kung sino may inutosan magdikdik ng sili para ilagay saan nilagay? Sa bibig? Sa mukha ni Manang LV? Sa bibig po. Sa bibig. Nung inilagay sa bibig ni Manang LV yung dinikdik na sili, ano naging reaksyon ni Manang LV? Umiyak na po siya nun. Sumisigaw po siya, tama na po, tama na. Nandito ba yung tinadikdik na sili? Wala. Bakit kayo sunod-sunuran? Bukod sa takot kayo, baka mula kayo ng trabaho. Bakit kayo sunod-sunuran dito sa dalawa? Kasi po, mahirap lang po kami. Kailangan po namin ng trabaho. Ayaw din po namin mawala ng trabaho nun, pero kaya po, nagsunod-sunuran na lang po kami sa kanila. Alam po namin nakakataas si Ate Franz, mayroon pong kakayahan na kung ano po ang kayang gawin. Meron po silang Stay po kayo lahat. Opo, stay-in po ako doon. Okay. Kaya naintindihan ko po yun. Kapit sa patalim ang tawag nga doon. Siyempre, ang mawalang trabaho. Dahil kapag kayo pumalag, kayo sasaktan. Magkano ba ang pasahod sa inyo? Pasahod po sa akin, 150 lang po a day. 150 a day? Opo. Magkano ba yung 150 a day? 4-5 a month? Yes po. Lahat kayo? Hindi ko po alam dun sa iba, pero sa akin po, yun po ang sabi 150 a day. Paano yung swelduhan nyo? Ang sabi po sa akin, pwede ka daw po kunin ng Pinsenas at pwede rin po kunin ng... Okay. May benefits? Wala? Wala po. Walang PhilHealth, SSS, Wala po. Pag-ibig? Biodata lang po. Ano? Biodata lang po yung hiningi. So yung 4,000, magkano? 4,500, nakukuha mo ng buo yun? Hindi po ako sumahod sa kanya eh. Hindi ka sumahod? Opo. Ilang buwan ka nag-work doon? Wala po akong buwan nag-work doon. 2 weeks lang po ako, Your Honor. Ba't ka napaalis? Hindi ka tumagal? Hindi. Baka po, natakot po ako agad, Your Honor. Baka ako po yung saktan din. Matulad po kay Ate El. Baka ikaw susunod? Opo, ganun po kaya po umalis ako. Ang sama din po kasi ng ugali, palagi po nagmumura. Kahit po, ipapahiya ka po niya sa mga customer po. Sa harap ng customer, sa nangyari na yun. So, ano yung punto, saan punto yung sinabi mo, ayoko na, tama na, alis na ako rito, lalayas na ako rito. Saan punto yun? Noong time po nung charge niya po ako ng malaki. Inano? Na-charge po ako ng malaki. Ano niya po ako nun, inutusan niya po akong magayat po ng buto po ng baka, gamit po ang lagaring bakal. Ang sabi ko po sa kanya, Mat? buto po ng baka. Buto ng baka? Opo. Anong Ang gamit po ay lagaring bakal. Ang sabi ko po sa kanya, ate, hindi to kaya po ng lagaring bakal. Dapat daw, hindi po ito mapapantay ng ayos. Sabi po sa akin, Bakit pinapalagari sa buto ng baka? ay may order daw po yung customer. Okay. Sabi po sa akin ni ate, wag na daw po ako magreklamo, tapos po namura pa po ako. Hindi na po ako nagreklamo, tapos po, hindi ko po nagayat po ng ayos yung buto ng baka kasi po, matikas po talaga yun. Hindi po talaga kayang gayatin po ng lagaring bakal. So yung meaning to say po, yung nagayat ko po ay hindi po pantay-pantay. So ibig sabihin, sa kunting pagkakamali, nakakatikim kayo ng either pananakit, mura, sigaw, pamamahiya. Yes po. So yun yung point na umayaw ka na. Yes po, Your Honor. Bukod sa iyo, meron din bang nagsunuran na ganun din ang ginawa, umayaw dahil napakasama ng ugali, napakawalang yung ugali itong si Mrs. Ruiz? Marami na pong umalis sa kanya po, lagi po naalis na Mga ilan? trabahado. Para pong pag hindi po ako nagkakamali, mga 1 month lang, 2 weeks, ganun na Mga lang ilan? po, naalis din po. Mr. Chair, pwede siguro invite yung mga dating kasambahay o nag-work dito kay Mr. Miss Ruiz na umalis dahil napakasamang ugali. For the information of Senator Tulfo, we've been trying to get the testimonies of the other witnesses, but apparently the problem is most of them can no longer be located. Baka lumipat na ng ibang tirahan. Ito lang po yung mga nagboluntaryo dahil napanood nila sa balita sa telebisyon at yung iba ay sa Senate hearing. Kaya kung meron pa mga ibang testigo, baka yung iba po nakatakot o baka sa iba na nakatira. May we ask from CIDG, Regional Chief, General Major Nakar, meron pa ba lumalapit sa inyo ng mga ibang testigo para dito sa kasong ito? So far, sir, yan lang po yung lumapit sa amin yung last. Wala na nabalitaan na gustong lumantad pa. Sa ngayon po, wala pa po. Sa ngayon. So that's the answer, Senator Tulfo. Okay, isa na lang po. Nahihirapan lumantad yung iba. Siguro Isa na lang po, natatakot Mr. o Chair. baka malayo na yung tirahan. Okay, isa na lang po, Mr. Chair. Okay, nandito pa si Chairman? Okay. Meron tayong kasambahay load na dapat ang mga kasambahay ni-register sa barangay. Kayo ba ay ni-register sa barangay na nasa household ni Mr. Miss Ruiz? Wala po. Hindi.
Opo. At bakit daw? Batas yun eh. Yun po ang hindi ko po alam. Okay. Mr. and Mrs. Ruiz, nung last time, nandito tayo, sabi nyo, edukado kayo, so alam nyo ang ginagawa ninyo. Bakit hindi nyo niregister sa barangay ang mga kasambahay ninyo? At batas yun na dapat niregister sa mga kasambahay. At dapat binibigyan ng benefits sa mga kasambahay. Bakit hindi nyo ginawa? Your Honor, hindi naman po sila mga kasambahay. No? Anong tawag mo sa kanila? Kasama sa bahay. Kasambahay, kasama sa bahay. Kaya ang tinawag ng kasambahay. Anong tawag mo sa kanila kung hindi sila kasama sa bahay? Nagtatrabaho po sila sa tindahan, Your Honor. Nagtatrabaho sila sa tindahan, stay in sila kasama sa bahay. Di ba? Stay in sila? Saan sila tutulog? Sa bubong? Natutulog sa bahay mo, di ba? Pagmamayari mo, pamamahay mo, di ba? O, kasama sa bahay. Kasambahay. Bakit di mo niregister? And yet, magtanong ka sa lawyer mo. Ay, yung lawyer mo, bulong ng bulong. Tanungin mo. Ano magandang sagot? Bakit hindi niregister mo ninyo itong inyong mga kasambahay na batas yan? Sige, bigyan kita ng 10 seconds. Magbulong mo na ikaw, lawyer. Bulungan mo itong kliyente mo. Sige, go ahead. Sige. Lapit mo tenga mo. Ikaw, lawyer, lapit. Sige, hindi ka nagkakalinigan eh. Ikaw, Mr. Ruiz, gusto mo sumali sa bulungan? Kayo mga bulunggang. Sige. Ano magandang sagot? Okay na. So, bakit hindi mo niregister? Batas yan na dapat ang lahat ng mga kasama natin sa bahay, maliban lang sa ating mga relatives, kung nagtatrabaho sa atin, kailangan nakaregister sa barangay, on record, para masiguro na sila protektado, na sila ay napakalagaan ng batas na kung tawagin kasambahay law. At kasama dyan, dapat meron silang full benefits. SSS, Pilat, Pag-ibig. Now, answer me. Sapat na ba yung binulong sa'yo ng abogado mo? Your Honor, hindi naman po sila mga kasambahay. Sila ay mga nagtatrabaho sa tindahan namin. Yung tulugan po nila sa amin, ayun ay another benefits lang na binibigay ko sa kanila, na libre ang tulugan, libre ang pagkain. No, hindi pa ako naintindihan eh. Nagtatrabaho sila sa tindahan. Okay, kung nagtatrabaho sila sa tindahan at hindi sila kasambahay, so they are worker. So therefore, kung worker sila sa tindahan ninyo, then dapat minimum wage sila na magkano rin sa Batangas ang minimum wage? Magkano? Hindi, yung daily. Your Honor, Occidental po kami, hindi po kami Batangas. Saan? Sa Occidental po. Okay. Therefore, kung siguro hindi mo sila kinukonsider na kasambahay, kinukonsider mo sila as worker. Anong klaseng worker? I-define mo. Industrial? Laborer lang po kasi maliit. Okay, sige, laborer. Sige, laborer. Now, kung laborer sila, dapat ang sweldo nila is 264 pesos per day. Ito yung sa Mindoro noong 2020. Oh, 264. At meron dapat full benefits. So dito may violation na naman kayo. Sige, gusto mo lumusot. Kasi pagkasambahay, maaaring mas mababa sa 264 kasi stay in nga. Ano na? Sagot. Gusto mo lumusot eh, sige. Your Honor, si Pau po ay hindi ko tao at hindi ko nakita ang kanyang anino sa aking tindahan mula nagtayo ako ng tindahan. Senator Tulfo, narinig ba yun? Alias Pau, hindi ka raw tao, hindi ka nakita, ni anino mo raw, hindi nakita ron. Tao po ako, sir, pero Okay, tao nagtrabaho ka. po talaga ako sa Hindi kanya. hindi raw nakita hindi raw nakita kahit anino mo doon. Hindi niya po kasi talaga ako maalala, sir. Gawa po ng 2 weeks lang talaga ako doon. So, kinalimutan po talaga. Sige, sandali lang ha. Sige, alisin mo natin si Pau Pau. Sige. Sino sa kanila ang minimum tao mo? Sige, magagaling sa'yo. Turo mo sa akin yung sabi na minimum tauhan mo. Whether sa tindahan o kasambahay. Turo mo. Sino? Si Patrick, si GM, Patrick. Okay, si Patrick. Kuya Dudong, So si Patrick, worker mo o kasambahay mo? referee rin po, taga po ng baboy. Tsaka si Nanay. So ano tawag sa worker? Opo. Okay. Patrick, magkano sweldo mo? Nag-start po ako doon 7.5. Magkano arawan mo? Nasa 200 po may. 200. Magkano eksakto? 7.5 po. Hindi, magkano? 200? Kasi 264 ang yung 2020 daily. Doon sa Mindoro. Magkano? 264 ba? Okay, sige. Habang tinitin naman listahan mo, meron ka bang benefits? May SSS, Pilat, Pag-ibig ka? Wala po. Okay. Teka, nababayaran ka naman, excuse me. Nababayaran ka naman? Opo. Buo ang sweldo mo? Hindi po kasi po may mga bad po. May mga? Bali po. Okay, minus di bale.
I-minus mo yung bali. Doon sa sweldo mo. Kumpleto na tatanggap mo? Apo. Alright. So, ngayon, tinitin pa niya kung magkano yung sweldo niya. Talaga eksakto. Si Patrick, inamin mo na tao mo, worker mo. Now, bakit wala siyang SSS, PhilHealth, Pag-ibig at batas yan? Nasa batas natin yan. Bakit? Sige, lumapit ka pa, pabulong ka sa lawyer mo. Your Honor, yung mga SS nila na kulang, ay isampa na po sa amin sa dole. Ano po? Yung mga SS po nila at saka yung sinasabi niyo po, nakakulangan ng mga benepisyo nila, ay isampa na sa amin sa dole. No. Bakit hindi mo sila kinuha ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig? Bakit wala sila? Your Honor, nung start niya, 7.5, sunod na buwan po agad, mataas agad ang sahod niya, 9,000. Hanggang ngayon po, 10,000 na po. No, it doesn't matter. Kahit na 100,000 ang isahod mo sa kanila, again, nasa batas natin, kailangan may benefits na SSS, PhilHealth, Pag-ibig ang lahat ng magagawa. Regardless kung magkano sweldo na pag-usapan ninyo. Your Honor, yung kulang, kung ano po yung kulang namin, inasa dole na po yung aming may No, pakisagot lang. Bakit hindi mo kinunan ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig si Patrick na inamin mong empleyado mo na kinonfirm niya, yes, totoo, empleyado ako. So bakit hindi mo kinunan ng benepisyo na nasa batas natin yon? Pakisagot lang. Lawyer, bulungan mo pa na maayos. Kulang pa yung bulong mo. Bulungan mo, kulang-bulong mo sa kanya. Hindi, pakisagot lang. So nag-violate ka ng batas by not giving Patrick the benefits na sinasabi sa batas natin, nakasal sa batas natin ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig, meron kang violation. Lumabag ka sa batas natin, sa labor law natin. Your Honor, yung kung ano po yung pagkukulang namin, isasagutin naman po namin kasi may kaso naman na sa dole. So, ibig sabihin, inaamin mo na lumabag ka sa batas, sa labor law natin. At meron ng kaso sa dole. Ano yung sabihin may kaso sa dole? Nagdemanda sila sa'yo? Nagreklamo sa dole? Yung kakulangan po namin sa... Hindi, nagreklamo sila sa dole. Tatawagan kong dole dahil kapag nagsinungaling ka ulit, pakukulong na kita, hindi na sa baba, kundi sa city jail na. Sa maniwala kasi hindi. May notice, Kasama yung mister mo. may notice of conference na po kami sa dole. No. Yung, di ba nag-violate ka? Opo. Okay. So dahil dun sa violation na yan, ano yung natanggap mo mula sa dole? Ikaw ba ay pinuntahan ng dole? O nagreklamo ba sila sa dole, kaya nakatanggap ka ng notice sa dole? Hindi, siya po dapat magsagot. Tulfo, how long will your questioning still? Ma'am po. Sir, Your Honor. Answer that? Can you answer that? You're being assisted by your lawyer, pwedeng pakisagot na. Nakikinig naman dito ang Department of Labor. Dito po si Director Satumba. Ako na magtanong sa labor. Ma'am Satumba, Director, meron po siyang natanggap doon na notice for violation ata from labor. Ano nag-trigger po noon? Bakit po siya nakatanggap? Okay, thank you po, Mr. Chair, Your Honor. Nung malaman po namin yung kwento ni Ma'am Elvie, nag-moto proprio po na inspection ang Dolly Mimaropa, ang field office namin noong August 11, at pinag-submit po ng mga proof of compliance yung ating mga employers, no, kasi base sa findings ay yun nga po, wala silang records doon sa tindahan, hindi nagbibigay ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth sa worker, 30th month pay, lahat po ng mga benefits, no. At yung nakaschedule po ito, Your Honor, ng 2 mandatory conference bago mag-issue ng compliance order ang dole. September 12 po, hindi sila sumipot, wala pong at September 19 po ang pangalawang conference. Pagkatapos ng 2 conference na yun po ay magka-issue. Okay, so in short, lahat ng empleyado nila ay walang benefits at sinadya nila na hindi bigyan ng benefits. Nalaman nyo na lamang na wala palang benefits ay dahil nung nagkaroon ng hearing. Okay. So far, ano po lumito sa inyong investigasyon? Pero sir, ito lang yung mga nandun sa tindahan nila nung time na yun. Kasi Right. sila, iba ka po yung iba ay wala na nung time na yun eh. Pero hahabulin pa rin po natin yung mga hindi nila. So anong violation? Doon sa violation nila, anong kaparusahan ang ipapataw after na makomplete ang investigation nyo and nakita nyo na guilty siya? Iko-compute po namin, sir, kung magkano yung dapat na sweldo ng mga tao na nandun sa tindahan. At yun po ay kailangan I-compute. mabayaran. And then anong parusa? Sa Anong parusa? Anong parusa? See? Ito, Mr. Chair, ang sinasabi ko eh. Ito eh. Stupid law. Qualified, sandali lang po. Sorry. I mean, hindi patas ang batas. Pagkasambahay, nagnakaw, qualified theft at makukulong. Pag si amo, nagnakaw, hindi nagbigay ng tamang sweldo, hindi nagbigay ng tamang benepisyo, pagbabayarin lang, absuelto na. Salma. Di ba? Ito yun eh. Ilang kasambahay na ang nakulong
dahil nagnakaw ng toothpaste, nagnakaw ng cellphone daw, kung ano pang pagnanakaw, na pinapintang sa kanya ng kanyang amo, kulong qualified theft. Pero si amo, nakaw ng sweldo sa mga empleyado at mga benepisyo, at kapag nalaman ng dole, walang parusa kundi pagbabayarin lang. Walang kulong. Napapamura lang tayo dito. This is a big injustice to the poor. See? Kaya tatanong kita, anong parusa, Direktor? Gusto ko kulong. Kasi kung hindi, din is about time baguhin natin batas natin, Mr. Chair. We have to come up with legislation na dapat lahat ng amo na nagnanakaw sa kanilang mga empleyado talagang makulong. And meron akong din na qualified theft. I mean, wage theft. Laban sa mga... If you're not in a position, just say so. So yung violations naman po pagdating sa batas kasambahay, administrative fine. No, ibig sabihin, yung mga amo, alisin natin sa kasambahay. Kahit na sino. Kapag yung amo nagnakaw sa kanyang tauhan, meron kang pagkakakulong. Kaya na, Mr. Chair, meron akong bill na pinasa ko na yung wage theft. Na para itong mga walang hiyang amo makatikim ng kulong. Kasi napakadali sila magpakulong ng kanyang kasambahay at mga tauhan kapag nagnakaw ng kung anumang bagay na binibintang nila. Samantalang pag sila nagnakaw ng sweldo at benepisyo sa kanilang mga tao, hindi sila kukulong, pagbabayarin lang dole. Isolid mo na yung perang hindi mo, isolid mo na yung perang ninakaw mo. Yung sweldo ninakaw mo pakisoli, yung benepisyo ninakaw pakisoli, walang pagkakakulong. Hindi patas ang batas. No. Mr. Estrada, would you like to interject? You're the author of the Kasambahay Law. With the permission of Senator Tulfo, we are here to investigate this maltreatment of this kasambahay named Aling LV in aid of legislation. Yes, I am the main author of Batas Kasambahay, and I am open to revise or to amend or to improve this Kasambahay bill. That is why I am thankful to the chairman of the Committee on Justice that he has conducted several hearings with regard to this to the maltreatment of Manang LV. And as what you said, Senator Tulfo, you are one with me in improving this Batas Kasambahay bill. That is why I, as the principal author of Kasambahay bill, admits that there are some loopholes in this bill. That is why I am open to amending or revising this particular bill. I think, Mr. Chair, not only dun sa mga kasambahay, maging sa mga trabahador. Be that trabahador sa factory, trabahador sa security guard, factory worker, ganun eh. Na rin natin, Senator Tulfo, yung mga construction worker. Construction worker. Pag Sabado, walang sweldo yung iba. Yes, pag nanakaw yun. Pati face mask. Hindi lang pa kasambahay. Hindi, ibahin natin kasi hindi sila kasama sa bahay. So, sige, that's a separate bill. Yeah, I know. What I'm trying to say in general, Senator Estrada, hindi lang yung sa kasambahay law, kundi maging sa lahat ng batas, labor code natin, dapat yun yung babaguhin. Yun yung siguro babaguhin natin dahil maging yung sa mga factory worker, maging sa mga security agents, security guard, maging yung sa mga nagtatrabaho sa kahera, sa tindahan. Ninanakawan po, even while we speak, libo-libo pong mga manggagawa na ninanakawan po araw-araw ng kanilang mga amo. And yet, kapag nadiskubre later on ng dole na ninanakawan yung kanilang mga magagawa, yung dole, i-inspection, and then pag nakita na guilty, pagbabayarin lang, sabihin, isoli mo lang ninanakaw mo sa iyong mga empleyado, and then, tapos na. Pero pag yung si worker, alam mo si security guard, nagnakaw sa amo, kulong agad sa kasong qualified theft. Yun yung pinapoint out ko. Okay. Anyway, Mr. Chair, meron akong bill na pinapasa ngayon, yung wage theft, na ito mga katulad ni Mr. and Mrs. Ruiz, makukulong kayo dahil sa pagnanakaw ninyo sa mga sweldo ng inyong mga pobreng kasambahay, kasama sa bahay, o ng iyong mga worker sa tindahan na turo ng abogado mo. Okay? Yun lang po, Mr. Chair. Salamat. Senator Tulfo, before I recognize Senator Estrada, tanungin ko itong mga PNP natin, si Colonel Danao, or si IDG. Meron ba hong mga nababalitaan kayong bagong pagbabanta, pagtatangka sa mga buhay ng ating mga testigong narito? And then update this committee concerning the slug, yung tingga na pinag-usapan ng huling hearing, kung nakita na ba o ano na yung huling balita doon sa forensics. Who will speak first? Colonel Danao, you recognize. Ang layo pa ng pinanggalingan nyo, hindi namin kayo, hindi pwede pagsalitain dito. Colonel Danao. Yes, sir, Honorable Chair, and distinguished members of this committee, magandang umaga po. So, as to the slug, sir, na sinasabi natin, na-process nga, sir, ng ating forensic group, so wala po siya ngayon. Till now, sir, hindi pa rin makita yung slug, sir, na
na lumabas po din doon sa baril. We're talking of yung kaso ni alias Dodong, Yes, yung sir. binaril. Yes, So, revolver, hindi pa nakikita yung slag. Yes, sir. Binalikan niyo yung scene of the crime? Yes, sir, nabalikan naman, So, sir. negative? Yes, sir. Negative. So, yung pangalawang tanong ko, una pa nga yun, meron bang mga panibagong pagtangka sa kanila? O meron bang pananakot na ginagawa ngayon nasa balita ng kapulisan natin? Sa ngayon, sir, is wala po tayong nare-receive, sir, na pananakot. Yun lang, sir, yung nakuha natin kay Dodong, sir, nung before is September 8 yan. Yung may tumawag po kasi sa akin na kaibigan natin sa media na may mga individuals daw na umiikot sa bahay ng kanyang employer ngayon, sir, si Rina Clutch. Meron pa gano'n? Wala na po yan, sir. Yun lang, sir, yung pagbabanta na reported sa atin. Dati. Kaya, Matanong kita, Dodong, may pananakot pa sa buhay mo ngayon? Hindi na po. Wala na kayo nababalitaan. Yung amo mo, hindi natakot, may balita ka, wala? Wala po. So wala na. Yung mga bago nating testigo, Pau, Paul, Alibelinda, meron ba kayong nababalitaan, nabanta sa buhay nyo, nananakot, ali-aligid sa bahay ninyo? Sa ngayon, unahin kita, Manang Melinda. Wala po. Kung sakaling magkakaroon ng banta, kayo dapat ay hindi magkatubiling lumapit sa ating kapulisan. Opo. Ganon din sa'yo, Jeruel. May nananakot ba sa'yo? Wala po. Wala. Ikaw naman Pau. May nananakot sa'yo? Wala naman po. Wala ka nababalitaan. Kahit yung mga ka-chat group mo, alam ko mahirap yung trabaho mo kasi Ano po, meron lang pong nung gabi po nung tinawagan pa ako ng mama ko. Tinawagan? Meron lang po nag-iikot na ban po. Palagi po siya nag-iikot sa lugar namin. may taong umiikot sa lugar nyo. Nakaban po. Nakaban. Apo. Kailan nangyari to? Nung nasa area po ako, sir. Nandito si Colonel Danao, nandito ang kapulisan natin, ang CIDJ ng Mindoro. Pwedeng pa nag-break time mamaya, ilapit mo sa kanila. PNP, can you take note of this? Iniikutan kayo ng ban. Opo. Ilang beses na nangyari yon? Noon lang po nag-area po ako. Noong Nag-area po ako. Ano ba, nag-area? Nag-enumerator ka ng Opo. PSA eh. Alam mo, minsan Census duda ako sa PSA. Tuwing budget hearing, yan ang tinatanong ko, pero nakikita ko ngayon, masinop ka naman magtrabaho. Kaya nabitbit mo yung PSA, magba-budget hearing na yon. So, iniikutan ka sa ban. Sabihin mo sa director mo sa PSA, ikaw ang nagsalba sa PSA. Iniikutan ka ng ban, ako ang plate number? Hindi po, kasi po sinabi lang po sa akin ng nanay ko po. Gabi o araw? Yun na po yun. May araw po na umikot din siya, sa gabi din po inaikot din. The same ban? Yes. Tinted? Po. Tinted, nakikita ang loob, hindi? Hindi po. Wala namang bumabang tao? Wala naman po. The CIDJ regional chief is taking note of what you're saying. Si Paul, hanggang ngayon, with the committee has been very considerate, hindi ka na namin pinaalis ng iyong face mask dahil natatakot ka. May nananakot ba sa'yo? Nung minsan po na nasa bukid po kami. Doon po sa bahay namin para po may pumasok kasi nagpapagawa po kami ng bahay. Anong bayan yan? Sa Dapdap Tangkalan po. Anong bayan? Barangay yun? Tangkalan po, barangay Tangkalan. Anong bayan nga? Mamburao? Mamburao din po. So inikutan ka sa bukid? Ang sabi po nung mga anak ko nung gabi na nagtutulugan na po kasi pagod nga po ako. Hindi ko na po namalaya na may pumasok at may naglalakad daw po sa loob ng bahay. Kasi naka-open po yung pinto doon sa may kabila po ng bahay namin. Nakabonet? Hindi na po namin nakita. May aso ba kayo? Tumahol? Opo, nagalit lang po yung aso. Doon ko na lang po namalaya na... Tapos nawala na? Opo. Ni-report mo sa barangay? Ni-report mo sa kapulisan? Hindi po. Bakit? Kasi po akala ko lang po yung mga magnanakaw lang po na baka may gusto kunin na mga gamit sa minto, ganun po. Umulit ba? Hindi na po. Nandito si Major Nakar, baka may kwento mo mamaya. Opo. Si John Mark, meron ba nangyari sa'yo pagkatapos ng huling pagdinig? Wala po. Walang nananakot sa'yo? Wala po. Ikaw naman, Patrick, meron ba nangyari? Wala din po. So, siguro ngayon, the police, si Colonel Molina, any update on your end? Sir, kung ano man po yung may bago pang witness or yung mga witnesses po, may directive po sa amin na kay PD na bigyan sila ng sapat na protection kung kinakailangan, sir. So, ngayon po, nandito naman si PD. We will extend kung ano man po ang protection na dapat namin ibigay sa kanila. Siguro not just from their place of residence going to committee hearings, pero siguraduhin natin na habang dinidinig at kahit tapos na itong usapin ito na walang mangyari sa kanila. Kaya nga sila lumantad dito ay para magkaroon ng lumabas ang katotohanan at makamit ang ustisya. So, the committee directs the Provincial Police Office of Mindoro Occidental as well as the CIDG to secure the safety of the witnesses present before this committee and to get in touch with our Office of the Sergeant at Arms if there are new threats to the lives of the witnesses who came out here. So, directed? Yes, sir.